Welcome sa Part 4 ng Yakitate Japan. Nagpapatuloy ang labanan sa pagitan ng Japan representatives at ng mga Kaiser sa semifinals. 20 minuto na lang ang natitira at wala pa din si Kazuma. Tapos na sila Grand Kaiser, Kai at Kyosuke. Ito ang asul na tinapay ni Grand Kaiser laban sa pulang tinapay ni Kai. Pero tulad ng nabanggit ni Grand Kaiser nung Part 3, may kapintasan ang tinapay ni Kai. Sobrang nag-aalala ngayon si Kuroyanagi. Nagtataka si Sophie kasi hindi man lang napapansin yung gawa ni Kyosuke. Sabi ni Kuroyanagi na wag nang asahan ang gawa ni Kyosuke kasi kahit si Kyosuke ay walang tiwala sa tinapay niya. Nung sisimulan na ni Piero ang pagtikim sa tinapay ay biglang dumating si Kazuma. Nagpapanik si Kyosuke kasi kahit dumating pa si Kazuma ay 20 minuto na lang ang nalalabi. Pinakalma ni Kazuma si Kyosuke at inilabas ang tinapay niya. Ito ang Japan number 51. Ang sports bread para sa isang F1 driver. Nakapabilog ito at parang pupo. Kaso ayaw tanggapin ni Piero dahil hindi niya ito ginawa dito sa lugar ng kompetisyon. Hindi masisigurado ni Piero na si Kazuma ang gumawa ng tinapay kung sa labas ito linuto. Kaya wala nang magagawa si Kazuma dito. Tagilid ngayon ang Japanese representatives. Inaasar sila ngayon ni Edward Kaiser habang si Grand Kaiser ay nahihiwagaan sa itim na tinapay. Tingin naman niya ay hindi ito sunog. Makinang din ito. Pero biglang lumitaw ang hari at nakiusap kay Piero na tikman ang tinapay. Nagulat si Piero. Pinaliwanag ng hari na siya ang dahilan kung bakit na late si Kazuma. Bago kasi magsimula ang semifinals ay pumunta si Kazuma sa palasyo para kumuha ng sangkap pero nung paalis na si Kazuma ay pinigilan siya ng hari dahil gusto niyang ihatid na lang si Kazuma. Sa totoo lang, makakaabot dapat si Kazuma kung tinakbo na lang niya ito pero nagpumilit kasi ang hari dahil mas mabilis kung sasakay siya sa kotse. Kaso hindi inaasahan na grabe ang trapiko kaya naipit sila dito. Pero nagtransform ang loob ng kotse ng hari at naging lutuan ito ng tinapay kaya nagawa pa ding makapagluto ni Kazuma. Kaya nakiusap muli ang hari kay Piero na tanggapin ang tinapay. Sinabi ni Grand Kaiser na hindi siya tutol. Interesado din kasi si Grand Kaiser sa tinapay ni Kazuma. Grabe ang pag-cheer ng mga tao sa mga Kaiser at naiilang si Kyosuke sa kanila. Para silang fans ng isang team ng baseball sa Japan na Hanshin Tigers. Opisyal nang tinanggap ni Piero ang tinapay ni Kazuma pero titikman muna niya yung kay Grand Kaiser. Pumipitik bigla ng papel si Piero. Pero clone lang niya ito at pumunta siya sa likod ni Kyosuke. Nagulat sila Kazuma sa ginawa ni Piero. Ginawang korteng tigre ni Piero ang buhok ni Kyosuke. Ito ang unang tigre. Yung manonood ay parang mga fans ng Hanshin Tigers. Ito ang pangalawang tigre. Ang pangalan ng lalaking ito ay Tora-san mula sa isang lumang pelikula ng Hapon at ito ang pangatlong tigre. Ang tigre kasi sa salitang Hapon ay Tora. Ang Tora ay sinabi ng mga piloto ng mga eroplano ng Hapon nung sumugod sila sa Pearl Harbor. Sa kasaysayan, ang pag-ataking ito ang dahilan kung bakit sumali ang Amerika sa World War II. Pero hindi pa tapos ang reaksyon ni Piero. Kinalbo na niya si Kyosuke at para ng perlas ang ulo niya sa kintab. Yung Pearl Harbor ay kinonik ni Piero dahil gumamit ng powder na perlas si Grand Kaiser sa tinapay niya kung maalala sa Part 3. Paghawak niya sa ulo niya ay dito na niya nalaman yung ginawa ni Piero. Nagalit si Kyosuke at hinabol si Piero. Habang hinahabol siya ni Kyosuke ay ipinaamoy niya ang tinapay ni Grand Kaiser at biglang kumalma si Kyosuke. Dahil sa amoy nito ay nawala na ang galit niya na parang nakalimutan na niya ito. Nagulat si Kazuma sa tindi ng tinapay ni Grand Kaiser. Paliwanag ni Piero na ito'y dahil sa amoy ng hydrangeas. Maliban pa sa blueberries at yogurt ay gumamit si Grand Kaiser ng klase ng hydrangeas na tinatawag na amatcha at minasa ito sa tuktok ng tinapay. Ang epekto ng amatcha ay sobrang nagpapakalma ito. Maganda ito para mabawasan ang nerbiyos ng isang karerista bago magsimula nagkarera. Sinadyang galitin ni Piero si Kyosuke para masubukan sa kanya kung gaano ito kaepektibo. Pinatawad agad siya ni Kyosuke at sobrang kalmado lang siya. Sa isipan ni Kuroyanagi ay sinabi niyang ang amatcha ang dahilan kung bakit asul ang tuktok ng tinapay ni Grand Kaiser. Napakatinding artisan ni Grand Kaiser. Todo puri din si Piero kaya nagsaya ang mga taga-suporta nila. Titikman naman ni Piero ang tinapay ng Japanese representatives pero tumanggi na agad si Kyosuke dahil tingin niya ay walang kwenta ang gawa niya. Kaya si Kai na agad ang susunod. Ang tinapay naman niya ay pampag-ana. Naniniwala si Kai na dapat ganado ang isang karerista bago magsimula ang karera. Ito'y titikman na ni Piero. Pero hindi niya ito kinain. Tinanong ni Kai kung bakit ayaw itong kainin ni Piero kaya pinaliwanag ni Piero na siya'y F1 driver ngayon. Inilalagay niya ang sarili niya sa kanila at hindi siya papayag na kumain ng isang tinapay na may alak. Ito'y dahil hinaluan ni Kai ng red wine yung tinapay niya. Ang mga F1 drivers kasi ay nakakaranas ng matinding G-force kapag nagmamaneho kaya kahit kaunting alkohol lang ay madali silang malalasing. Pero katwiran ni Kai na nag-evaporate na ang red wine nung binake niya ito. Pero hindi pa din pumayag si Piero dahil kung siya'y driver ayaw niyang uminom bago magmaneho. Huwag magmamaneho
magmamaneho kapag nakainom. Walang nagawa si Kai. Nabatikos pa yung hugis ng tinapay niya dahil mabilis ang sinasakyan ng F1 driver tapos mabagal na pagumpang napili niyang hitsura ng tinapay niya. Dito'y pinaalala ni Grand Kaiser yung kapintasan ng tinapay ni Kai. Naiinis si Kai sa sarili niya. Naalala pa niya ang payo niya kay Kazuma na ilagay ang sarili niya sa kalagayan ng customer niya. Siya pala yung hindi sumunod sa sarili niyang payo. Pero nagsalita si Kazuma at pinagaan ang loob ni Kai. Pinasalamatan niya si Kai sa payo niya kaya nagawa niyang pasarapin pa ang tinapay niya. Tinawag niya itong Japan number 51 Kai. Nakasakay na din si Kazuma kay Kai katulad ng tatlong Kaiser na nag-call in. Habang umiinit na ang laban ay sobrang kalmado pa din si Kyosuke dahil sa tinapay ni Grand Kaiser. Inamoy ni Piero ang tinapay ni Kazuma at bigla siyang nagutom. Binase ang hitsura nito sa isang palos. Pinagmamadali ni Kazuma si Piero na kainin ito habang mainit pa. Ang isa pang sikreto ng tinapay ni Kazuma ay ginamitan ito ng nori o dried seaweed kaya itim ito. Ito yung itim na nakabalot sa maki. Mas marami ang vitamin A ng nori kumpara sa spinach. 3 pang beses na mas marami ang vitamin B1 nito kaysa sa tamban at 2 pang beses na mas marami ang vitamin B2 kaysa sa gatas. Kailangan ng mga bitamina na ito para hindi matuyo ang mata dahil sa tindi ng konsentrasyon sa karera. Ang kahinaan lang ng nori ay kapag hindi nakain agad ay mawawala yung lutong nito kaya nagalit si Kazuma kasi ayaw pang kainin ito ni Piero kahit alam na niya ang tungkol dito. Napansin ni Piero na nawawala na ang epekto ng tinapay ni Grand Kaiser kaya tinikman na ito ni Piero. Napansin ni Sophie na medyo natatagalan si Piero at walang reaksyon. Palagay ni Kuroyanagi ay magpapakita si Piero ng mas matinding reaksyon. Nagulat sila. Nagkaroon bigla ng buhok si Kyosuke. Sabi ni Kuroyanagi na kinukuha lang ni Piero ang atensyon ng mga tao sa pagmuya niya ng matagal para hindi mapansin yung paglagay niya ng buhok sa ulo ni Kyosuke. Wala na namang kaalam-alam si Kyosuke sa nangyayari. Dito'y kumuha ng salamin si Piero at pinakita sa kanya na bumalik na ang buhok niya. Sobrang saya ni Kyosuke. Pero biglang natanggal ang buhok niya at kinain ito. Sabi niya'y masarap ito habang tumitawa pero nagalit siya kasi nori pala yung linagay niya sa ulo niya. Yung reaksyon ni Kyosuke ay katulad ng mga komedyanteng magpartner, Boki at Tsukomi. Parang yung pork chop duo. Imbis na Boki Tsukomi ang sinabi ni Piero ay Nori Tsukomi kaya dito na-connect yung nori ng tinapay ni Kazuma. May ginawa uli siya at nagbago na naman ang itsura niya. Naging sinamihei na siya. Parody ito ng anime na Sazae-san. Nagalit uli si Kyosuke na parang isang straight man sa comedy. Pagkatapos nito ay sinabi ni Piero na masarap ang tinapay ni Kazuma. Magdedesisyon na si Piero pero nagtataka si Sophie dahil hindi pa natitikman ang tinapay ni Kyosuke. Humingi siya ng tawad kile Kazuma. Tinawag niya ang mga Kaiser. Ang panalo ay ang Japanese representatives kaya sobrang saya nila. Nagulat si Grand Kaiser sa narinig niya. Hindi ito matanggap ng mga taga-suporta nila at namamato na sila. Pero nakiusap si Grand Kaiser na irespeto ang hatol ni Piero. Nabanggit ni Grand Kaiser na ang sikreto ng tinapay ni Kazuma ay ang black soybeans. Kinumpirma ito ni Kazuma. Nahalata niya ito dahil yung parteng kinagatan ay mas maputi kesa sa balat. Tulad ng blueberries, mayaman ang black soybeans sa anthocyanin. Tingin niya'y natalo siya dahil sa nori at black soybeans na maganda para sa mata pero may isa pa itong sikreto. Ito ang silk powder. Normal na sangkap ng sports drink ito ng mga atleta sa Japan. Ang ginamit pa ni Kazuma ay ang sasamayo. Ang pinakamagandang kalidad ng silk. Sobrang taas ng flavonol nito na galing sa dahon na kinakain ng silkworm. 10 beses na mas marami ang antioxidants nito kumpara sa normal na kakon. Manamis-namis din ito at natutunaw sa bibig. Ito na ang pinakamasarap na sports bread. Hindi makapaniwala ang tao sa dami ng benepisyo ng silk. Akala ng mga manonood na ang silk ay para sa damit lang. Umalis na ang mga Kaiser pero galit na galit pa din si Kyosuke sa kanila. Sinabi ni Kuroyanagi na magpakita na lang sila ng awa dahil lumaban naman si Grand Kaiser ng patas sa dulo. Para kasi sa mga taga-Pransya ang baking ay parang national sport. Dahil natalo sila ay dadalhin na nila itong kahihiyan na ito habang buhay. Tinawag ni Kazuma si Grand Kaiser at nagpasalamat sa pagpayag na tanggapin ang tinapay niya. At dito'y umalis na sila. Tinanong ni Sophie yung mas matinding reaksyon ni Piero kasi wala naman siyang nakitang bago kaya tinuro ni Kuroyanagi ang ngipin ni Piero at katulad na nito ang checkered flag. Nagdiwang sila ngayon sa pagkapanalo nila. Tingin ni Kyosuke ay wala nang balakid sa kanila dahil natalo na nila ang pinakamalakas. Pinasalamatan ni Sophie si Kai at Kazuma. Ganon din si Kuroyanagi. Naramdaman agad ni Kyosuke na hindi siya sinali kaya nagtatampo siya. Sabi ni Kai na si Kazuma ang dapat pasalamatan pero sinabi niya na hindi niya mas mapapasarap ang Japan number 51 kung
hindi dahil sa payo niya. Ginawa niya ang Japan number 51 dahil kasali sa track and field ang ate niya. Kundi dahil kay Kai ay hindi niya ito magagawa para sa mga F1 driver. Kumpiyansa na si Kyosuke at tingin niya ay sisiw na lang ang Amerika dahil si Sochihoko lang ang magaling dito. Tinalo na din kasi siya ni Kazuma. Nagtataka si Sophie kung bakit nagyayabang si Kyosuke kahit wala naman siyang ambag. Parang kaklase sa isang project na walang ambag pero nakakuha ng mataas na grade at nagyayabang pa. Binolahan sila ni Kuroyanogi dahil napanood niya ang laban ng China at Amerika. Lahat ng tinapay ng Amerika ay panalo. Tingin ni Kyosuke na mahina lang kasi ang China. Pero sinabi ni Kuroyanogi na pangatlo lang ang tinapay ni Sochihoko. Mas magaling pa yung dalawang miyembro ng Amerika kaysa kay Sochihoko. Ang sabi mo, ang first place sa laban nila ay si Shadow, di nila akalaing magaling ang dalawang miyembro ng Amerika. Tingin ni Kuroyanogi ay kayang talunin ng Gopan number 97 ang Japan number 51 ni Kazuma. Tinawag itong Gopan dahil kombinasyon ito ng Gohan at Pan. Ang Gohan ay kanin at Pan ay tinapay. Imbis na wheat flour, rice flour ang ginamit dito. Gumamit din siya ng black currants na maganda para sa mata at linagyan niya ito ng protein para sa muscles. Ang ginamit niyang pampalasa ay consomme, saffron at seafood. Binake niya ito ng parang paella. Pero na-depress si Kyosuke hindi dahil masarap yung tinapay ni Shadow. Dahil linait ni Kazuma ang pilukan niya. Sabi ni Kazuma na hindi siya matatalo sa American representatives. Sabi ni Kyosuke na hindi na siya lalaban kasi ayaw niyang mapahiya siya dahil sa pilukan niya. Pinagalitan siya ni Kuroyanogi dahil kailangan tumulong pa din siya. Ang finals ay 1-on-1. Lahat sila ay lalaban. Ang mananalo ay yung team na makakadalawang panalo. Nagulat si Kyosuke at tuluyan ng nalaglag ang pilukan niya. Makikita ngayon si Yuichi Kirisaki na may kasama habang naliligo. Inalok niya ng champagne si Shadow pero ginaya lang siya ni Shadow. Nagalit si Kirisaki at sinabing ang gayahin lang ay ang tinapay niya pero ginaya pa din siya ni Shadow. Nandito na sila ngayon sa Monaco Grand Prix at makikita ngayon ang isang driver na 5 sunod ng kampiyon sa F1 nung mga panahon na ito. Siya si Michael Schumacher. Spoof lang yung pangalan at hitsura niya. Ang tunay na pangalan niya ay Michael Schumacher at isa siyang 7-time world champion. Masaya si Kyosuke dahil kakainin ni Schumacher ang tinapay ni Kazuma. Pansin si Kuroyanogi na sobrang tahimik at seryoso. Nag-aalala kasi siya dahil titikman ni Schumacher ang tinapay ni Kazuma at ni Shadow dahil pareho silang number 1 nung semis nila. Ang mangyayari ngayon ay parang magtutuos si Kazuma at Shadow pero hindi ito opisyal na laban. Isang henyo si Kazuma at hindi pa natatalo, baka hindi niya kayanin kapag natalo siya, kaya sobrang nag-aalala si Kuroyanogi. Tinawag na si Kazuma at Shadow para mag-bake ng tinapay. Ibinahagi ito ni Kuroyanogi kay Kai at Kyosuke pero sinabi nila na walang kasiguruhan na matatalo si Kazuma. Sabi ni Kuroyanogi na matatalo si Kazuma sa Gopan number 97. Ang nanalo sa Monaco Grand Prix ay si Michael Schumacher. Dito'y nagdiwang siya sa pagkapanalo niya pero kung papansinin ay walang buhok ang tuktok ng ulo niya. Ito'y dahil sa pangalan niyang Kapper. Sa hapon kasi ay Kappa ito. Ganyan kasi ang ulo ng Kappa. Folktale kasi ng Japan ang Kappa at isang demonyo sa tubig. Sa interview sa kanya ay nabanggit niyang mahilig siyang mangprank o pagtripa ng isang tao. Bigla niyang naikwento na nung bata siya ay nagmamaneho siya sa mountain pass. Parody na ito ng anime na Initial D kung saan ang bida ay magaling sa drift kahit gamit niya ay lumang kotse. Nagmamaneho siya ng may tubig at tofu. Dapat hindi matatapon yung tubig. Parody pa din ito ng Initial D pero sa Initial D, ang baso ng tubig ay nasa dashboard at yung tofu ay nasa likuran ng kotse. Dapat habang nagde-drift ay hindi matatapon ng tubig sa baso. Hindi maintindihan ng nag-i-interview kung bakit niya ito ikinukwento. Hindi akalain ni Kyosuke na street racer o hashiriya sa salitang Hapon si Schumacher dati. Ipinaalala ngayon ni Kuroyanogi na yung Gopan number 97 ay parang paella ang flavor. Naisip ni Kyosuke konektado ang hashiriya sa paeriya. Kwento din ni Schumacher na nung bata siya ay duwag siya at mahina. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya mapigilan ang sarili niyang magkwento ng nakakahiyang nakaraan niya. Naalala niya yung kababata niyang si Schweinrich na binubuli siya at ginagawang utusan. Pero di naman ngayon ito ng Doraemon at si Demulag itong si Schweinrich. Inuutusan ni Demulag si Schumacher na bumili ng tinapay sa loob ng 5 minuto. Kapag lumalagpas siya sa itinakdang oras ay ginugulpe siya ni Schweinrich. Nakuha na ni Kyosuke ang reaksyon ni Schumacher sa tinapay. Kombinasyon nito ng paeriya at hashiriya. Ito ay pashariya. Ang ibig sabihin sa hapon nito ay taong inuutusan para gawin o kunin ang isang bagay para sa ibang tao. Kwento niya na ito ang dahilan kung bakit bumili siya sa pagmamaneho. Tinanong siya kung bakit niya ito kinukwento kahit nakakahiya ito. Sabi niya ay dahil ito sa tinapay na natikman niya. Parehong masarap ito pero para sa kanya, ang Gopan ang mas masarap.
Nadismaya si Kazuma at pinigilan ni Kuroyanogi si Kyosuke. Kailangan hayaan muna nila si Kazuma dahil kailangan niyang mapag-isa. Dagdag niya ay hindi din makakatulong si Kyosuke dahil hindi niya maiintindihan si Kazuma. Buong buhay kasi ni Kyosuke ay talunan siya. Nainis si Kyosuke kay Kuroyanogi. Makikita ngayon si Kazuma at si Shadow. Pagbalik sa hotel ay gabi na at wala pa si Kazuma kaya nag-aalala na sila. Masama ang iniisip ni Kuroyanogi. Baka daw may ginawa na si Kazuma sa sarili niya dahil hindi niya nakayanan ang pagkatalo niya. Nagdesisyon sila ngayon na hanapin si Kazuma. Si Kazuma at si Shadow ay magkasama pala. Kinakausap siya ni Kazuma pero ginagaya lang siya ni Shadow. Naiinis si Kazuma dahil ginagaya lang siya kaya hindi pa din siya makauwi. Bigla siyang tumigil sa panggagaya kay Kazuma at sinabi nang wala siyang mapapala sa panggagaya sa kanya. Hindi siya gagaling sa panggagaya niya kay Kazuma. Nung umaga na ay natagpuan nila si Kazuma sa hotel at galit si Kyosuke dahil pinag-alala niya sila. Sabi niya nakasalanan ito ni Shadow dahil ginagaya lang siya. Matigas din ang ulo niya kaya ginawa niya ang lahat para hindi siya magaya ni Shadow pero nagaya pa din siya. Inabot siya ng gabi dahil dito. Tinanong ni Kyosuke kung bakit niya gusto kausapin si Shadow. Sabi ni Kazuma na gusto niyang magpasalamat sa kanya. Nung gumagawa sila ng tinapay ay nakita niya kung gaano kagaling si Shadow. Napakagaling ng teknik niya sa pagmamasa ng tinapay na parang veterano na. Katulad siya ni Mock Oyama at ni manager. Baka mas magaling pa siya. Pero dahil sa nakita niya ay lalo siyang ginanahan na magsikap kaya gusto niyang pasalamatan si Shadow. Natanong ni Kyosuke kung dinamdam niya ang pagkatalo niya kay Shadow. Hindi alam ni Kazuma kung anong sinasabi niya kaya napatingin na lang sila kay Kuroyanogi. Lumabas agad si Kuroyanogi at nagpanggap na wala siyang sinabi. Iniisip ni Kuroyanogi na ang taong matindi ang pangarap at ambisyon ay hindi pala basta-bastang pinanghihinaan ng loob. Dito sa Grand Casino ay inaanunsyo na ni Piero ang tungkol sa finals. Magkakaroon ng one-on-one na labanan at may tatlong tema. Una ay clothing o pananamit, pangalawa ay food o pagkain at pangatlo ay shelter o kanlungan ng tinapay. Pananamit. Kailangan pagandahin ang tinapay. Dito magkakasukatan kung sino ang magaling sa paghulma ng magandang tinapay. Pangalawa ay pagkain. Pagalingan gumawa ng dinner bread na bagay kainin araw-araw. Panghuli ang kanlungan. Gagawa sila ng tinapay na kakatawan sa bayan o bansang pinanggalingan. Kapag natalo sila ng dalawang magkasunod ay hindi nagaganapin ang pangatlong laban. Payo ni Piero na piliin nila yung tema na babagay sa kanila. Umiiyak si Sachihoko dahil hindi niya makakalaban si Kazuma pero ganado pa din si Kazuma. Si Shadow naman sa loob-loob niya ay sinabi niyang wala siyang nakikitang espesyal kay Kazuma. Tingin niya ay bobo si Kazuma kaya hindi niya maintindihan kung bakit mataas ang tingin nila Sachihoko at Kirisaki sa kanya. Balik sa hotel ay pinag-uusapan nila kung sino ang lalaban sa mga tema. Tingin nila'y bagay kay Kazuma ang third match dahil tinapay ito na kumakatawan sa bayan. Bagay na bagay ang Japan niya dito. Kaso di nagaganapin ang pangatlong laban kapag dalawang sunod ang talo nila at tingin nila'y sure na talo na si Kyosuke. Natanong ni Sophie kung anong kukunin nila at nagsalita na agad si Kyosuke na hindi siya magaling sa art kaya hindi siya bagay sa unang match. Kaya sinabi ni Kai na siya na ang lalaban sa unang match. Nakapagdesisyon na sila. Ang lalaban sa unang match sa paggawa ng magandang tinapay ay si Kai. Si Kyosuke ang lalaban sa paggawa ng dinner bread sa pangalawa. Pangatlo si Kazuma. Tinapay na kumakatawan sa bayang pinaggalingan. Si Kai ay naghahanda at hinihiwa ng kahoy gamit ang espada niya pero hindi maintindihan ni Kyosuke kung bakit niya ginagawa ito. Wala ding alam si Kuroyanogi pero naniniwala siya na may kinalaman nito sa laban niya. Si Kazuma ay nagkulong sa kwarto para makapag-isip pero si Kyosuke ay wala man lang ginagawa kaya pinagalitan siya ni Kuroyanogi at tinanggalan ng piluka. Binalita ni Sophie kung sino ang lalaban mula sa American representatives. Una si Monica Adenauer. Pangalawa si Spencer Henley Hoko. Pangatlo si Shadow White. Kinabahan si Kyosuke kasi si Sachihoko pala ang makakalaban niya. Si Kai naman ay dismayado kasi gusto niya ng malakas na kalaban. Pero ibibigay pa din niya ang lahat gamit ang lupa number 1 niya, ang Pan de Oro Kai. Ang American team naman ay nag-uusap. Inaalam ni Monica kung malakas si Kai Suwabara. Sabi ni Sachihoko na malakas siya dahil isa siya sa mga paborito nung newcomers battle nila. Nagse-search sa internet si Sophie tungkol kay Monica at Shadow pero wala siyang makuhang impormasyon sa kanila. Tingin ni Kuroyanogi na first time lang nilang dalawa kaya wala pang makuhang impormasyon sa kanila. Biglang nakatanggap ng tawag si Kuroyanogi. Nagulat siya dahil pamilyar ang boses. Si Kid ang tumawag at nag-imbestiga na siya tungkol kay Monica at Shadow. Nagpapatakbo siya ngayon ng kumpanya na nag-iimbestiga at nasa New York ito. Wala pa siyang makita kay Shadow pero may nahanap na siya kay Monica. Ibinahagi niya ang nalalaman niya at nagulat si Kuroyanogi. Pinatawag niya ngayon ang Japanese representatives. Sinabi niya na may dahilan kung bakit hindi na sila sinasabutahe ni Kirisaki. Sa American team, pangatlo na lang si Sachihoko. Nakahanap si Kirisaki ng dalawang talentadong baguhan na baker na sobrang bilis ang paggaling. Sa kada laban ay sobrang nahahasa ang kanilang abilidad hanggang sa nalagpasan na nila si Sachihoko. Pero wala pa ding pakialam si Kai kaya sinabing
sinabi ngayon ni Kuroyanagi na si Monica ang reyna ng pastry. Ang pagkakaiba ng pastry sa bread ay nakafocus ang pastry sa paghulma ng magandang tinapay. Madalas din ay matatamis na tinapay ito. Tingin ni Kai na wala pa din itong kwenta dahil mas magaling siya pagdating sa tinapay pero pinaalala ni Kuroyanagi na tinalo ni Monica si Sachihoko nung semifinals. Sanay na sanay ang mga pastry chefs na gumawa ng mga tinapay na sobrang ganda at masarap. Tingin nila ay nanginginig ngayon si Kai sa nerbiyos. Pero ito'y dahil sa sobrang pagkasabik dahil malakas ang kalaban niya. Tuwang-tuwa ngayon si Kai. Ganadong-ganado na si Kai kaya umalis na siya para ipagpatuloy ang paghahanda niya. Nagalit si Kyosuke kasi tinawag siyang kalbo ni Kuroyanagi. Pinaalala uli ni Kuroyanagi na importante ang posisyon ni Kyosuke dahil walang kasiguruhan ang resulta ng laban ni Kai. Hindi na makakalaban si Kazuma kapag pareho silang natalo. Naghuhulma ng korona sa kahoy si Kai gamit ang espada niya. Isang linggo ang nakalipas ay araw na ng first match. Pero walang katao-tao kasi wala na ang home team. May parating at biglang dinugo ang ilong ni Kai. Ito'y dahil sa suot ni Monica. Hindi makapag-focus si Kai dahil sa suot ni Monica. Pinagalitan niya si Monica sa suot niya pero patuloy siyang inaasar ni Monica dahil tingin niya ay hindi sanay makakita ng ganito si Kai. Kaya balak niyang sirain ang konsentrasyon ni Kai sa pamamagitan ng kaseksihan niya. Gagawin niya ang lahat para sa pangarap niyang makabuo ng kastilyo ng candy. Inalok siya ni Kirisaki na sumali sa bread competition kahit isa siyang pastry chef. Balak magbukas ng St. Pierre ng branch na para sa pastry lang at siya ang gagawing general manager kapag nanalo siya sa Monaco. Yun ang dahilan kaya nandito siya ngayon. Habang nagsasalita siya ay may ginawa si Kai. Tinanggal niya ang damit niya at naka-fundoshi na lang siya. Ito ang tawag sa underwear na suot ni Kai ngayon. Nagulat si Monica kaya siya naman ngayon ang nasira ang konsentrasyon. Ayaw talagang nagpapatalo ni Kai sa kahit anong bagay. Sinabi ni Piero na ang pangalawang match ay gaganapin isang linggo mula ngayon. Ang pangatlong laban ay 2 linggo mula ngayon. Pinakilala na niya ang 2 kalahok at simula na. Napansin ni Piero na 2 dough ang gagamitin ni Kai. Yung isa ay malabnaw at yung isa ay malapot. Sabi ni Kuroyanagi na syrup yung isa na may egg yolk. Yung isa ay croissant dough. Kumpiyansa si Kai sa lupa number 1 niya pero pagtingin kay Monica ay may 5 dough siyang inihanda. Magkakapareho ang dami ng kada dough na ito. Tinanong ngayon ni Kyosuke kung bakit ginawa ito ni Monica. Sabi ni Kuroyanagi na iba-iba ang kulay ng mga dough dahil hinaluan ito ng rye flour. Pero pansin na may maitim at may maputi. Ibig sabihin na iba-iba ang dami ng rye flour kada dough ni Monica. Ang rye bread kasi ay nagmula sa Germany kaya malamang may alam na sikreto si Monica sa rye kaya niya ito ginawa. Nagtataka ngayon si Kyosuke kung sino yung German na tinutukoy niya kasi American representatives sila. Ang apelido ni Monica na Adenauer ay nagmula sa Germany. Marami kasing German ang lumipat sa Amerika. Halimbawa ay ang mga naging presidente nilang si Bush, Rumsfeld at Eisenhower. Lahat sila ay nagmula sa Germany. Kahit si Einstein. Naiinis si Kuroyanagi kasi malalaglag na yung pilukan ni Kyosuke. Si Monica naman ay hawak ang rye bread niya kaya naalala niya ang kabataan niya nung nasa Germany pa sila. Paulit-ulit yung ginagawang rye bread ng nanay niya kaya nagsasawa na siya. Naiinis si Monica dahil wala siyang ibang makain kaya sinabi ng nanay niya na magtiis muna siya. Kapag nakalipat na sila sa Amerika ay makakaahon din sila sa kahirapan. Gagawa ang tatay niya ng kastilyo ng candy. Natuwa si Monica kaya kinain na niya ang tinapay pero may napansin siya. Nag-iba ang lasa nito. May sikretong teknik ang nanay niya. Pero nung nakarating na sila sa Amerika ay mahirap pa din ang buhay nila. Nagsara ang tindahan ng tatay niya dahil walang may gusto nito. Tumamba ang tatay niya sa sobrang pagtatrabaho at naospital ang nanay niya sa sobrang pag-aalala. Kaya nangako siya na ipagpapatuloy niya ang pangarap na kastilyo ng candy. Napansin ni Piero ang mga prutas ni Kai. Sobrang kumikinang ang mga prutas. Tingin ni Kuroyanagi ay dahil ito sa syrup na inihanda ni Kai. Pero baka may lihim pa si Kai kasi hindi basta-basta kikinang ng ganito ang prutas. Gulat na gulat si Monica sa nakikita niya pero hindi siya magpapatalo. Si Kai ay sobrang ipinagmamalaki ngayon ang prutas ng lupa number 1 niya at si Piero ay sobrang namangha. Pero hindi dahil sa gawa ni Kai. Ito'y dahil sa panlililok o sculpture na candy ni Monica na bulaklak. Kumikinang na prutas ni Kai laban sa bulaklak gawa sa candy ni Monica. Tapos na din mag-bake si Kai. Sobrang humanga si Piero sa gawa ni Monica. Linabas ni Kai yung kanya at ito'y maitim. Hindi ito nagustuhan ni Piero. Sinasabihan siya ngayon ni Piero dahil hindi ito maganda lalo na at importante ang hitsura sa temang ito. Hiniwang ngayon ito ni Kai. Bomb o ka ang korona at kuminang. Mukha na itong gintong korona na may mga hiyas. Ginamit ni Kai ang croissant dough at binalot sa kanyang pan di oro. Ang pan di oro kasi ay mula sa Italia at ang ibig sabihin ay gintong tinapay. Malagkit ang dough nito at malaginto ito pag na-bake. Pero kapag nag-bake ka ng tinapay na malagkit ang dough, madalas sunog ang panlabas nito o yung crust. Kaya ang naging solusyon ni Kai ay balutin ito ng croissant dough. Pareho ang konsepto nito ng Japan number 43 croissant ni Kazuma nung exam nila sa main branch.
Dahil din sa croissant dough ay napanatili niya ang hugis nito matapos balatan. Kung maalala ay may inuukit si Kai na korona sa kahoy. Ito pala ay para sa hulmahan na gagamitin niya. Siya mismo ang gumawa ng hulmahan niya. Parang paggawa niya ng sarili niyang espada. Hindi pa pala tapos si Kai. May ipinapahid si Kai sa korona niya. Pinapahiran niya ng chocolate ang mga prutas dahil tingin niya ay masyadong nilalabanan ng kintab na ginto ng tinapay yung kinang ng prutas. Para umangat ito ay linagyan niya ito ng shadow. Ngayon ay tapos na silang dalawa at sisimulan na ni Piero ang pagtikim. Titikman na ni Piero yung kay Monica pero ayaw niya. Gusto niyang mauna si Kai. Naramdaman agad ni Kai na may itinatago si Monica kaya sinabi niyang si Monica ang mauna. Pero pinipilit ni Monica na si Kai na ang mauna at nagbigay pa ng flying kiss kaya namula si Kai. Pumayag na lang si Kai pero bamulong siya na may sikreto malamang yung tinapay ni Monica kaya hanggang ngailangan pa siya ng oras. Pero okay na din ito kay Kai para malabanan niya ang tinapay ni Monica sa pinakamasarap na estado nito. Tinikman ni Piero yung tinapay ni Kai. Bigla siyang pumasok sa isang kahon at nagkulong. Hindi nila alam kung anong nangyari. Si Kyosuke ang nagpaliwanag at sinabi niyang Pan di Oro, Pan di Ora, Pandora, Pandora's Box kasi ito. Nakalagay pa na wag bubuksan sa ibang lengguwahe. Ang kwento kasi ng Pandora's Box ay ikinulong ng Diyos ang lahat ng paghihirap o kamalasan sa isang kahon. Ang kamalasan na tinutukoy dito ay mga kalamidad at mga hindi magandang bagay na pwedeng maranasan ng tao. Ngunit may isang babaeng nagngangalang Pandora ang sumuway at binuksan ang kahon. Pagbukas niya ay bumalik uli lahat ng kamalasan sa buong mundo. Makikita ngayon si Kai na binubuksan ito kasama si Monica. Nabuksan nila ito at natakot sila sa kung anong pwedeng mangyari. Pero ang nagsilabasan ay mga Chinese cabbage. Ang kamalasan sa hapon ay yakusai. Ang Chinese cabbage naman ay hakusai. Kinonek nila ang yakusai sa hakusai kaya Chinese cabbage ang lumabas kaysa sa kamalasan. Sabi ni Kuroyanagi ayon sa alamat na matapos makawala ang kamalasan sa mundo ay nahanap ni Pandora ang pag-asa sa loob ng kahon kaya inutusan niya sila na tingnan ang loob ng kahon. Pagtingin ni Kai ay nakakita siya ng burdock root. Halos kapareho nito ang kamoting kahoy pero magkaiba pa din sila. Sa hapon ay gobo ang tawag dito. Ang katunog nito sa kanila ay kibo. Ang ibig sabihin ng kibo ay pag-asa. Kaya ito yung hinahanap nilang pag-asa sa loob ng kahon. Lumabas na ngayon si Piero. Tinawag muna ni Piero ang lahat ng Chinese cabbage pabalik sa kahon. Humanga si Piero sa paggamit niya ng croissant dough para balutin ang tinapay niya at pati yung ginawa niya sa prutas. Tingin ni Piero ay gumamit ng espesyal na honey si Kai kaya sobrang kinang. Sinabi ni Kai na regular na honey lang ang ginamit niya. Nakuha niya ito dahil sa payo ng master niya. Maliban sa pagnakaw ng mga teknik, sinabi ng master niya na alamin din niya ang iba't ibang paraan ng pagproseso ng pagkain tulad ng prutas, ham at cheese na kasama sa tinapay. Dahil dito ay nabasa niya ang isang German na libro at nalaman niyang binababad nila ang mga prutas sa honey at itinatago hanggang matapos ang taon bago kainin kaya lalong sumasarap ang mga prutas. Sabi ni Monica na hindi sapat yun para kuminang ang prutas tulad ng kay Kai. Ang sikreto niya ay dinurog niya ang prutas. Halimbawa ay sa strawberry. Kumuha siya ng strawberry pagkatapos ay dinurog ito na parang jam. Pagkatapos ay inihalo sa garapon ng strawberry na may honey. Ito ang dahilan kung bakit mas naging matingkad ang kulay nito at mas commentab. Sabi ngayon ni Monica na kinakain nga nila ang ganito kapag may okasyon pero hindi niya akalain na may ganitong teknik pala kaya napahanga siya kay Kai. Pero hindi siya papatalo. Kumpiyansa na si Kyosuke pero hindi pa sigurado si Kuroyanagi at naiinis na siya kasi hindi pa din napapansin ni Kyosuke na nalalaglag na yung pilukan niya. Pagtingin sa bulaklak ni Monica ay namukadkad na ito. Pinuri ni Kuroyanagi yung pagkakagawa ng starch syrup ni Monica. Dahil sa init ng silid, init ng dough, init ng ilaw, posibleng lumambat yung starch syrup na ginamit niya kaya napabukan niya ang bulaklak. Tulad ito sa inaasahan mula sa reyna ng pastry. Paghawak ni Piero sa tinapay ay sobrang init pa din ito. Tinikman na ito ni Piero. Umiiyak ngayon si Piero at may tinawagan. Tinawagan niya ang number 17. Parang 911 ito. Tinawagan niya ay ang mga pulis. Sinabi niya na ginalit at ginulo niya ang mga Chinese cabbage kaya gusto niyang magpakulong. Dumating ang mga pulis at hinuli siya. Dinala siya ngayon sa kulungan. Nag-aalala ngayon si Monica kasi hindi nahusgahan yung tinapay niya pero mukhang alam na ni Kuroyanagi ang nangyari. Sabi ni Kuroyanagi na makukulong si Piero at magandang puntahan na lang nila si Piero. Nandito ngayon sila sa police station pero galit na galit si Monica. Nasa labas lang sila Kazuma at tingin ni Kuroyanagi na mas maganda ito para hindi nila makita ang pagkatalo ni Kai. At yun nga ang nangyari. Sinabi ni Piero na may sikreto ang tinapay ni Monica. Yung tinapay niya ay may 5 layers. Yung 5 dough ni Monica nung simula ay may iba-ibang dami ng rye dough na nakahalo dito at pinagdikit niya ito gamit ang candy. Kaya naging 5 layers ito. Ang hapon ng 5 layers ay goso. Ang isa pang ibig sabihin ng goso ay convoy. Kung maaalala, inihatid si Piero ng mga pulis ng naka-convoy papunta sa istasyon ng pulis. Pinaaresto niya ang sarili niya para lang sa reaksyon niya sa tinapay. Mas madaling uminit ang candy kaysa sa tinapay
tinapay kaya napapanatili ng candy ang init. Isa pa ay yung pinindikit na candy, kada layer ng dough ay parang tubig siya sa layers ng earth. Parang ang dating nito ay hinihigop ng ugat yung mga tubig sa ilalim ng lupa kaya bumuka. Pinag-isipan din ng mabuti ang dami ng rye dough kada layer. Sinadya ni Monica na makapal yung taas at ilalim na parang burger. Sobrang sarap ng tinapay at hindi ka magsasawa na kainin nito ng paulit-ulit. Tinagap na ni Kai ang pagkatalo niya. Pinagaan ni Monica ang loob ni Kai at sinabi niyang nakuha niya ang teknik na ito dahil sa pagmamahal ng nanay niya. Nakipagkamay si Kai pero ayaw ni Monica. Nagpumilit si Kai pero nagulat siya kasi puro peklat at paso ang kamay niya. Dahil ito sa paggawa ni Monica ng mga candy. Kailangang hulmahin niya ang candy kahit mainit. Pero sinabi ni Kai na napakaganda ng mga kamay niya. Ngayon lang siya nakakita ng babaeng may ganitong kagandang mga kamay. Nagulat si Monica dahil ito ang unang beses na may nagsabi ng ganito sa mga kamay niya. Sunod na araw ay makikita si Kyosuke na galit dahil naghahanda siya para sa laban niya pero kasama ni Kai si Monica na kalaban nila. Naiinis din siya dahil naglalambingan pa sila. Lumabas siya dahil hindi siya makapag-concentrate pero nakita siya ni Kuroyanagi at pinagalitan. Kailangan manalo siya kasi hindi na makakalaban si Kazuma kapag natalo siya kay Sachihoko. Sa hotel nila ay makikita si Kyosuke na malalim ang iniisip. Hindi siya makaisip ng paraan kung paano mananalo sa second match. Biglang may sumigaw at nandito pala si manager. Nandito silang lahat ngayon sa Monaco. Pinapagalitan siya ni manager dahil malapit na yung laban niya at pinanghihinaan na siya ng loob. Sinabi ni manager na inimbitan niya ang pamilya ni Kyosuke kaya nagulat siya. Pero nagalit siya dahil tingin niya ay mapapahiya siya sa harapan ng pamilya niya. Gusto niyang mapanatili ang kanyang magandang imahe kasi parang superhero siya sa pamilya niya simula nang makapasok siya sa main branch ng Fantasia. Nagalit si manager sa pagiging taluna ni Kyosuke pero hindi niya tinuloy ang pagsuntok dahil sobrang nadidismaya siya kay Kyosuke. Inabot ni Shigeru ang kahon na ibinigay niya kay Kyosuke. Pagbukas niya ay may isang scroll o kalatas. Nakasulat dito ang pangalan ng tatay niya na si Kyotaro. Kinuwento ni Shigeru ang tungkol sa tatay niya at kung paano siya patuloy na sumusubok kahit palaging nabibigo. Kahit gaano katindi ang kahihiyan na dinanas niya ay hindi siya sumuko. Subok siya ng subok at napansin pa siya ni Tsukino nung bata pa siya. Hindi niya isinuko ang mga pangarap niya. Sabi ni Shigeru na nakapasok nga si Kyosuke sa main branch pero simula nun ay natakot na siyang sumubok dahil ayaw niyang mabigo. Ano na lang ang sasabihin ng tatay niya kung buhay pa siya? Ang tatay niya ay patuloy na hinabol ang mga pangarap niya at hindi siya natakot mabigo. Kung nakikita siya ngayon ng tatay niya ay madidismaya siya kay Kyosuke. Pagkatapos ng sinabi ni Shigeru ay iniwan nila si Kyosuke. Dahil sa sinabi ni Shigeru ay naalala niya ang tatay niya. Laging sinasabi ng tatay niya na huwag si Suko. Sundan niya palagi ang mga pangarap niya. Habang nagmamuni-muni si Kyosuke ay pinagmamasdan siya nila manager at tingin ni manager na gumagaling si Kyosuke kapag nako-corner siya. Nung bumalik si Kazuma ay nagulat siya sa ginagawa ni Kyosuke. Ang daming hulmahan ng dinner bread sa kwarto. Dineklara ni Kyosuke na magkakaroon ng revolusyon sa industriya ng tinapay. Pagtapos ay pinalabas niya si Kazuma at tumama sa kabilang pinto. Lumabas si manager at nagulat si Kazuma. Nakita ni Kazuma silang lahat dito sa kwarto. Sinabi ni Kazuma yung sinabi ni Kyosuke na magkakaroon ng revolusyon sa tinapay. Medyo masaya si manager sa narinig niya. Habang gumagawa ng hulmahan ay inamin ni Kyosuke na nawalan na siya ng layunin matapos matanggap sa main branch. Sa buong Monaco Cup ay inasa na lang niya ang lahat kay Kazuma at Kai. Ang tunay na rason kaya siya naging baker ay ang tatay niya. Gusto niyang maging kahanga-hanga tulad ng tatay niya. Ngayon ay nakapagdesisyon na siya na ituloy ang pangarap ng tatay niya na makagawa ng dinner bread na magre-revolusyon sa industriya ng tinapay. Kaya ngayon ay siya na ang magpapatuloy ng pangarap niya gamit ang victory. Isang araw bago ang laban niya ay nag-eeksperimento si Kyosuke. Tinikman niya ang crust ng tinapay niya at nagkaroon siya ng tenga na parang elepante. Parang si Dumbo na siya dito. Tinikman naman niya ang loob nito. Habang lumilipad ay nawala ang tenga at ilong niya at naging itik. Parang si Donald Duck. Hindi nagustuhan ni Kyosuke ang lasa ng loob ng tinapay. Nahihirapan siya at napansin ito nila Tsukino. May naamoy na kakaibang sangkap si Shigeru at sinabi ni manager na ito'y dattan soba. Ang dattan soba ay 100 beses na mas marami ang antioxidant routine kumpara sa normal na soba. Ang soba kasi ay noodles. Sabi ni Shigeru na sinusubukan ni Kyosuke na gumawa ng dinner bread na hindi lang masarap kundi maganda pa sa kalusugan. Kaso nabigo siya dahil kapag hinahalo ang harina ng soba sa tinapay kailangang bantayan ng mabuti ang oras ng pag-bake nito. Kung hindi ay masama ang magiging lasa nito. Bukas na ang laban kaya nagtatanong si Tsukino kung pwede payuhan ni manager si Kyosuke. Sabi ni manager na ayaw niya. Gusto ni manager na solusyonin ni Kyosuke ito ng mag-isa. Inabot na si Kyosuke ng hapon pero hindi pa din siya makahanap ng solusyon. Nahihirapan si Kyosuke at parang susuko na. Bigla siyang binuhat ni manager. Sabi ni manager na kapag natalo itong si Kyosuke ay magkakaproblema silang lahat. Tinanong ni Kyosuke kung
may ipapayo si manager pero sinabi ni manager na wala. Tinawag niyang kalbo si Kyosuke. Nagkwento si manager na gumawa siya dati ng tinapay na hinaluan ng dahon ng tsaa pero hindi ito masarap. Pero nagawan niya ng solusyon ito na mag-isa lang siya. Patuloy niyang inasar si Kyosuke at tinawag na kalbo. Nagalit si Kyosuke at pinalayas na lang si manager. Pagbalik niya ay naalala niya yung sinabi ni manager tungkol sa paghalo ng dahon ng tsaa sa tinapay. Hindi talaga masarap ito kapag hinalo ang dahon. Mas okay na pinapakuluan ito sa tubig. Dito niya napagtanto na imbis na ilagay ang dahon, yung tsaa ang hinalo ni manager sa tinapay. Ngayon ay may naisip na si Kyosuke. Inaasar ni Tsukino at Shigeru si manager kasi nagbigay siya ng payo kahit sinabi niya kanina na hindi siya magbibigay ng payo. Sabi ni manager na hindi siya nagbigay ng payo at ipinagyabang lang niya ang nakaraan niya. Pero patuloy ang pang-aasar nila kay manager. Nakita sila ni Kyosuke at lubos ang pasasalamat niya dahil may mga maaasahan siyang mga kaibigan sa oras ng kagipitan. Nakoma Power. Sabi ni Kyosuke na mananalo siya gamit ang victory bread niya. Ngayon ay araw na ng laban. Wala pa din masyadong nanonood. Kumpiyansa si Kyosuke dahil nandito ang pamilya niya. Nag-cheer ang pamilya niya pero parang wala silang enerhiya. Wala kasi masyadong nanonood kaya nawalan sila ng gana. Pero sapat na ito para kay Kyosuke kaya ganado siya. Pero mas madaming kapamilya itong si Shachihoko. Italia kasi ang pinagmulan niya at dikit na dikit ang pamilya nila. Pero sinabi ni Kyosuke na mapapahiya lang si Shachihoko sa harap ng pamilya niya. Kaso simula pa lang ay natapon na ni Kyosuke ang harina niya. Nagulat sila dahil mukhang may plano si Kyosuke. Humingi siya ng tawad dahil nadulas lang pala siya. May kinuhang likido si Kyosuke at ito ang hinalo niya sa dough imbis na tubig. Sabi ni Kyosuke na ito'y sobayo. Ito yung tubig na pinagpakuluan mula sa soba. Parang yung tubig na pinagpakuluan ng pasta ng spaghetti o kaya ng macaroni. Pero ang ginamit dito ay dattan soba kaya puno ito ng rutin na mayaman sa antioxidants. Kaya siguradong healthy itong tinapay na gagawin niya. Pero sinabi ni Monica na hindi ito sapat laban kay Shachihoko. Kaya lang naging third place sa semifinal si Shachihoko ay dahil abala siya sa paghahasa kay Monica kasi baguhan pa siya. Kaya nawalan siya ng oras para makapaghanda sa semifinals. Nagulat si Piero sa ginawa ni Shachihoko. Pinulupot niya ang dough sa isang kawayan at parang kanyan ito. Sinabi ni Piero na isa itong tradisyonal na recipe sa Egypt. Kinumpirma ito ni Shachihoko at isa ito sa pinakamasarap na slow food. Paliwanag ni Shigeru na ang slow food ay isang kilusan para mapanatili ang mga tradisyonal na mga pagkain at hindi matalo ng mga junk food at fast food. Sinabi ni Piero na sigurado siyang ebe-bake ito ni Shachihoko sa apoy. Sabi ni Shachihoko na gagamit siya ng uling na binchukan na pinakamaganda sa mundo at bubudburan pa niya ito ng alas niya. Kwento ni Shachihoko na dahil sa pagkatalo niya kay Kazuma, napagtanto niya na hindi siya mananalo sa mga world level na baker kapag nakatutok lang siya sa Nagoya. Kaya natutunan niya ang kilusan ng slow food sa Italia at dito niya nadiskubre ang pinakamagandang slow food na tinawag na Alexandria. Pero hindi papatalo si Kyosuke. Si Kyosuke ay may croissant dough din. Napabilib si Kai kay Kyosuke. Sabi ni Tsukino na naging maganda ang epekto ng pagpapaalala nila kay Kyosuke tungkol sa tatay niya. Ipinagpatuloy na ni Kyosuke ang pangarap ng tatay niya. Pero naamoy ni Tsukino na mabango ang tinapay ni Shachihoko. Sinabi ni Piero na yung naamoy nila ay miso. At hindi lang basta-basta miso ito. Ito ang maalamat na kode may miso. Ipapaliwanag dapat ito ni Shigeru pero si Kazuma na ang nagpaliwanag. Ito'y galing sa sinaunang red rice. Alam niya ito dahil mula siya sa pamilya ng nagsasaka ng palay. Tinawag na kodemay ang uri ng mga bigas na nagmula sa wild rice. Ang pinakasikat dito ay ang red rice dahil dito nagmula ang sekihan o ang red bean rice patimuchi. Maliban pa sa mas masustansya ito sa makabagong bigas kaya nitong tumubo ng walang pesticide at matibay sa tagtuyot at malamig na klima kaya sikat na sikat ito noon. Pero kung ikukumpara yung dami na maaani mo dito sa mga makabagong mga bigas mas maunti ito ng kalahati kaya hindi na ito masyadong tinatanim sa panahon ngayon. Gulat na gulat sila kay Kazuma at hindi nila akalain na maalam siya dito. Tapos na si Shachihoko at pinapatikim na agad niya ito kay Piero. Mabilis matapos at pinapatikim pa. Napatingin si Kyosuke kay Piero pero mukhang natigilan siya at huminto ang oras. May dumating sa likuran niya. Siya daw si Conan. Parody ito ng Detective Conan. Tinawag niyang kalbo si Kyosuke at tinanong kung may napapansin siyang kakaiba. Tumingin siya sa paligid at napansin niya na tumigil sa paggalaw ang mga tao. Sabi ni Conan na isa itong dimensyon sa pag-iisip ni Piero. Kailangan malaman ni Kyosuke ang sagot na hinahanap ni Piero para makalabas sila dito. Tinuro ni Conan ang isang lalaki at sasaksakin na niya ang babae. May hawak siyang chopstick sa kanan para may alibay siya sa pagpatay sa asawa niya.
Tinuro naman niya si Tsukino at binasa niya ang iniisip ni Tsukino. Iniisip daw ni Tsukino kung bakit maunti ang screen time niya kahit siya ang leading lady dito. Tinuro niya si Kuroyanagi na naiinis dahil hindi siya makapagpakita ng reaksyon niya sa tinapay. Sabi ni Kyosuke na nagbabasa lang si Conan ng tao, hindi lumulutas ng kaso. Sagot ni Conan na tataas ngayon ang rating ng Yakult at Japan dahil sa kanya kaya magpasalamat siya. Patuloy ang pagyayabang ni Conan at sinabi niyang napakagaling niya. Naiinis ngayon si Kyosuke sa kayabangan niya. Binubuhat ni Conan ang sarili niyang bangko. Biglang pinaulit niya yung sinabi ni Kyosuke. Sinabi ni Kyosuke paulit-ulit na binubuhat ni Conan ang bangko niya. Sa lingwaheng Hapon, Temay Miso ito. Kinonek ito ni Piero sa Kode Imay Miso. Nakagalaw na uli ang mga tao. Nagalit si Kyosuke dahil sinama pa siya sa reaksyon niya. Pero biglang tumamba si Piero. May sumaksak sa kanya. Hindi nila alam kung anong nangyari. Pinagbibintangan nila si Kyosuke dahil siya ang pinakamalapit kay Piero. Hindi ito maitanggi ni Kyosuke at tinuro pa siya ni Piero. Pero nagulat siya kasi nakatayo naman si Piero. Sinabi niyang hindi siya nagbibiro pero hindi na naniniwala si Kyosuke. Sabi ni Piero na matibay lang kasi siya kaya nakatayo pa siya. Madami talagang sumusubok patayin siya pero naiiwasan lang niya kasi ito. Hindi naniniwala si Kyosuke. Pero tapos na din si Kyosuke at mas matagal siyang matapos. Ito ang victory bread niya at pinapatikim agad niya ito kay Piero. Nagkwento uli si Piero tungkol sa Kedem Circus. Biglang lumobo si Don. Pati yung ibang mga miyembro nila ay lumobo. Sobrang matagumpay kasi sila sa Paris kaya yumaman sila. Hindi na nagpractice ang mga tagaganap nila at naging tamad. Hinikayat niya silang magtanghal sa Libya bilang charity pero ayaw nila dahil delikado doon. Sabi ni Piero na gusto niya itong gawin para sa pagmamahal. Ginamit niyang halimbawa si Martin Luther King Jr. dito. Ang karahasan ay dapat susuklian ng pagmamahal. Kaya gusto niyang magtanghal sa Libya. Sa pamamagitan ng pagpapasaya at pagpapatawa ay gusto niyang pag-ayusin ang France at Libya. Pero nung araw ng pag-alis ay wala ang mga miyembro ng Kedem. Gusto niyang pumunta sa Libya dahil hindi pa din siya pinuntahan ng magulang niya. Tingin niya dahil baka naging madumi siya dahil sa pera kaya gusto niyang gawin ito para linisin ang sarili niya. Pero pagtingin niya ay nandito pala silang lahat. Sasama sila kay Piero. Isang oras na ay patuloy pa din ang kwento ni Piero. Nagparachute sila dahil walang pwedeng malandingan. 2 oras na at puro kwento pa din siya. Naiinis si Kyosuke kasi puro Libya ang kwento ni Piero. Patuloy ang kwento ni Piero at 3 oras na ang nakalipas. Nabomba sila ng mga terorista at tinorture sa pamamagitan ng kilati. 4 na oras na ay hindi pa din tapos. Inis na si Kyosuke kaya pumutok siya at sinigawan si Piero. Sabi ni Piero na inaantay lang niyang magsalita si Kyosuke. Bigla siyang napasandal kay Kyosuke at sinabing siya at ang Libya. At tumamba na siya. Dumugo ang likuran niya kaya napatawag na si Kyosuke ng ambulansya. Siya at ang Libya. Ako at ang Libya. Sa hapon ay Bokuto Libya. Ang B ay naging V at ang L ay naging R kaya Victoribia. Victory. Yung victory bread niya at victory dahil panalo siya. Hindi ito matanggap ni Sachihoko. Pinaubaya ni Piero ang pagpapaliwanag kay Kuroyanagi dahil hindi na niya kaya. Sabi ni Kuroyanagi na 3 ang strategy ni Kyosuke. Una ang sabaw mula sa pinakuluan na soba. Sunod ang hulmahan na V ang hugis. Madalas malapad ang taas ng 0.5 cm kumpara sa baba para umalsa ang tuktok ng tinapay. Kapag mas malapad, mas aalsa ito at mas sasarap. Ang ginawa ni Kyosuke ay 6 na beses itong mas malapad kaysa sa normal. Pero kapag ginawa ito ay bibigat masyado ang tuktok at babagsak. Kaya dito papasok ang pangatlong teknik niya. Ginamit niya ang croissant dough at binalot ang tinapay niya para hindi bumagsak. Dito ngayon naintindihan ni Kai kung bakit gumagawa ng madaming hulmahan si Kyosuke. Nag-e-eksperimento siya kung anong pinakamalapad na tuktok ang pwede niyang gawin na hindi babagsak ang tinapay. Ang alas niya ay gumamit siya ng sebo ng black pig at linagay sa croissant dough. Mataas ang kalidad ng feeds nito at malaya silang maglibot kaya wala silang stress sa buhay. Manamis-namis ito at mataas sa unsaturated fatty acids kaya mataas na kalidad na sebo ito na may mababang cholesterol. Natanggap na ni Sachihoko ang pagkatalo niya. Dumating na ang ambulansya. Pinuri ni Piero ang tinapay ni Kyosuke. Ang tinapay na pangarap ng tatay niya. Sabi niya na gusto din niyang makilala ang tatay niya at inihatid na siya sa ospital. Sobrang lungkot ni Kyosuke. May anunsyo ngayon na critical si Piero at ang dugo niya ay Bombay blood. Kailangang may magsalin sa kanya ng Bombay blood din. Nagulat ang hari sa narinig niya. Paliwanag ni Shigeru na sobrang bihira ito. 1 sa 10 milyon lang ang meron nito. At pwede lang silang tumanggap ng dugo mula sa Bombay blood lang din. Hindi pwedeng mula sa blood type A, B, AB at O kaya tingin nila ngayon ay imposible na ito. Nawawala na ng pag-asa si Kyosuke pero sinabi ni Kazuma na huwag susuko. Kaya nabuhayan si Kyosuke ng loob at sinabihan silang lahat na maghanap ng taong may Bombay blood. Pinatigil sila ng hari. Sinabi niyang nandito ang may Bombay blood at umalis na siya.
Sabi ni Kuroyanagi na hindi ka pwedeng ipanganak ng basta-basta na may Bombay blood. Kailangan Bombay blood ang parehong magulang mo. Nangyayari lang ito sa lugar na pinapayagan na pakasalan ang kadugo mo. Pwede lang ito sa mga royalty. Ang gustong sabihin ni Kuroyanagi ay magkadugo si Piero at ang hari. Habang nasa ospital ay nalulungkot si Piero dahil hindi man lang niya nakilala ang mga magulang niya. Nandito na si Piero sa Club ng Langit. Inimbitahan siya ngayon sa loob at kausap na niya ngayon si Satsuki, yung babaeng nakausap ni Kuroyanagi. Binigyan siya ng pagkain at mula ito sa isang lalaki. Nandito din ang hari kaya nagulat si Piero. Tinawag niya si Piero para tabihan siya. Tinanong ng hari kung kailan iniwanan si Piero ng mga magulang niya. Sabi niya ay 23 taon na ang lumipas nung iniwanan siya ng magulang niya. Nagulat ang hari. Tinanong niya ngayon si Piero kung anong gagawin niya kung sakaling katabi niya ang magulang niya ngayon. Tuwang-tuwa ang hari. Sabi ni Piero na ayaw na niyang makita ang magulang niya. Siya na ang pinakasikat na payaso sa mundo pero hindi pa din siya pinupuntahan ng mga magulang niya. Hindi siya mahal ng magulang niya. Sabi ng hari na hindi ito totoo. Baka may mga hindi inaasahang pangyayari lang kaya hindi siya nakilala ng magulang niya. May pagkakamali? Nagtataka si Piero kasi kung magsalita ang hari ay parang kilala niya ang magulang niya. Akala ng hari na nahalata na siya pero ang akala lang pala ni Piero ay pinapagaan lang ng hari ang loob niya. Galit na galit pa din siya sa magulang niya. Nandito sila ngayon sa labas ng operating room. Biglang lumabas ang doktor at sinabing hindi sinunod ng hari ang payo nila kaya nasobrahan na ang dugong pinapasa ng hari kay Piero. Siya ngayon ay nasa critical na din. Sabi ni Kazuma na isa lang ang ibig sabihin nito. Si Piero ang tatay ng hari. Sinabi ni Kyosuke na baliktad. Dumating si Fero at kinupirma ang iniisip nila. May anak ang hari. Pinaalala ni Fero ang tradisyon nila na itinatapon ng leon ang anak nila para matutong mamuhay ang anak ng royal family sa pamilya ng pangkaraniwang tao. Pero 23 taon na ang nakalipas ay binago ito ng hari. Dineklara niyang wala na siyang anak. Ang pangalan ng anak niya ay Prince Leol. Balak niyang ibigay siya ng diretso sa isang pangkaraniwang pamilya at sila ang magpapalaki sa anak niya. Ayon sa tradisyon, nung 8 taong gulang siya ay pinaalis siya sa royal family at binigay sa isang baker nung bata siya. Sobrang lungkot nito. Hindi niya makayanin ang pagkakalayo sa mga magulang niya. Nagawa lang niyang makayanin ito dahil sinuwerte siya nang nakilala niya si Yuichi Kirisaki. Kaya tingin niya ay mas okay na sanggol pa lang ay palakihin na si Prince Leol sa regular na pamilya para hindi niya maramdaman ang sakit ng pagkakawalay sa tunay na pamilya. Ipagbibigay alam na lang kay Prince Leol na prinsipe siya kapag malaki na siya. Pinili nilang mabuti ang magpapalaki sa kanya. Pero may problema. Tumakbo yung pamilyang magpapalaki kay Prince Leol kasama ang perang binigay nila. Nalaman nila na tinapos ng mag-asawa ang buhay nila matapos mabigang tumakas. Hindi din nila nakita si Prince Leol kaya akala nila ay namatay na din siya. Pero ngayon sigurado na sila. Si Piero ang susunod na hari. Siya ay magiging si Leonhard XV. Sa langit ay patuloy ang paglabas ni Piero ng sama ng loob niya. Humingi ng tawad ang hari kaya nalilito si Piero. Hindi niya hahayaang mamatay si Piero at tinawag siyang Leol. Sinabi niyang siya ang anak niya. Natulala si Piero. Sa operating room ay mahigpit ang kamay ng hari sa karayom at hindi ito maalis ng doktor. Sinira din ng hari ang switch ng pump kaya hindi na nila ito mapipigilan. Nagtataka ang doktor kung bakit binubuwis ng hari ang buhay niya para lang kay Piero. Akala ni Piero na nagbibiro lang ang hari. Hinakap niya si Piero at sinabing pareho silang Bombay blood. Kaya naniwala na si Piero. Humihina na ang hari at magpapaalam na. Sabi ni Satsuki na ito ang lugar kung saan pagdedesisyonan kung tutuloy sila sa kabilang mundo o mabubuhay pa. Mamamatay na ang hari pero masaya siya dahil nailigtas niya si Piero. Dito'y nagpaalam na siya. Nawawala na si Piero at hindi makapagsalita. Sobrang lungkot niya. Naalala niya ang paghihirap niya para sumikat at makilala ng magulang niya. Nagawa pa niyang makapagsalita at tinawag niyang tatay ang hari. At namaalam na ang hari, inumag ang palasyo at bumisita sila Kazuma. Tingin nila'y malungkot si Piero pero pagpasok nila ay nagpa-party siya. Alam ni Kai na palabas lang ito. Sinabihan ni Kazuma si Piero na itigil na ang pagpapanggap. Kaya pinaalis na niya ang mga tao. Kwento ni Piero na nagkita sila ng hari sa langit. Kinastigo niya ang hari dahil wala siyang kaalam-alam na siya ang tatay niya. Hindi na niya makikita ang tatay niya. Sabi ni Kazuma na makikita niya uli ang tatay niya. Nakarating si Kuroyanagi sa langit dahil sa Japan number 44 niya. Kaso wala na yung petalite niya. Sabi ni Kazuma na gagawa na lang siya ng mas masarap na tinapay. Tatawagin niya itong Japan number 61. Paalala, hindi po natin sinusuportahan ito. Hindi natin ito pinopromote. Bawal sa Pilipinas ang sangkap na gagamitin ni Kazuma. Ayon sa DOH at FDA, bawal ito sa Pilipinas at may kaukulang kaparusahan kaya sumunod po tayong lahat sa batas. Hindi ko na ito babanggitin. Balik sa hotel ay nag-uusap sila tungkol kay Shadow. Sinabi ni Kuroyanagi na dapat mag-ingat sila kay Shadow. Ayon sa sinabi sa kanya ni Kid, si Shadow ay isang phantomime.
Halos kasing galing niya si Marcel Marceau, ang pinakamagaling na pantomime. Pero sinabi ni Kyosuke na hindi ito importante dahil wala namang kinalaman ang pagiging pantomime sa baking. Talentado ang mga pantomime sa panggagaya. Delikadong kalaban si Shadow dahil pwede niyang kopyahin ang pinakamagaling na baker sa buong mundo. Ang gumawa ng Gopan na si Yuichi Kirisaki. Sunod naman ay makikita si Shadow na pagod na pagod. Kahit si Kirisaki ay pagod na pagod. Sabi ni Kirisaki na nakopya na ni Shadow ng 98% ang tinapay niya pero hindi pa ito sapat. Ang gusto niya ay 100%. Sabi ni Shadow na masyadong demanding si Kirisaki. Tinanong ni Kirisaki kung gusto ni Shadow maging number 1 sa mundo. Nagalit si Shadow at naalala niya ang nakaraan niya. Nung bata siya ay hinahangaan siya dahil ang galing niyang kumopya. Kuhang-kuha niya yung swing ni Barry Bonds. Siya ang nanggunguna sa home run sa buong career niya sa Major League Baseball. Kahit sila Michael Jordan kaya niyang kopyahin. Kapag kinopya niya ang number 1 sa mundo, magiging number 1 din siya. Pero sa aktual na laro ay hindi siya makatama kahit gaya niya yung swing ni Barry Bonds. Dito'y nadismaya ang mga kakampi niya at linayuan na siya. Dahil dito ay nagdesisyon siyang maghahanap ng larangan kung saan pwede siyang maging number 1 na hindi kinakailangan ang matinding bilis at lakas ng katawan. Kaya linayuan niya ang sports. Dito niya nakita si Marcel Marceau at naging pantomime siya. Tumigil siya sa pag-aaral at linaan ang oras niya sa pag-aaral kay Marcel Marceau. Pinagpatuloy niya ang pagiging pantomime niya at naging matagumpay siya. Pero hindi ito nagtagal. Tinanggal din siya ng boss niya at sinabing wala kasing puso ang pagiging pantomime niya. Hindi niya matanggap ang nangyari sa kanya kaya makikita siya ngayon na linulunod ang sarili niya sa alak. Dito siya natagpuan ni Kirisaki at inayang maging baker. Sinabi niya na dito siya pwedeng maging number 1. Hindi naniniwala si Shadow nung una kaya sinabi ni Kirisaki na siya ang kopyahin ni Shadow dahil siya ang number 1 na baker sa mundo. Sabi ni Kirisaki na wala naman siyang espesyal na talento. Wala siyang solar hands. Normal lang siya kaya mas madali siyang makokopya ni Shadow. Kaya dito'y nagpatuloy na muli sila sa next round. Kakopyahin ni Shadow ng 100% ang tinapay ni Kirisaki. Pero nagtataka si Shadow kung bakit kailangan pa ang 100%. Tingin niya ay tanga naman itong si Kazuma. Sabi ni Kirisaki na huwag mamaliitin ang mga tanga. Si Van Gogh pinutol ang tenga niya, si Dali ay kumain ng buhay na gagamba, si Thomas Edison ay bumagsak nung elementarya siya. Pero lahat sila ngayon ay tinuturing na henyo. May linya sa pagitan ng pagiging tanga at henyo. Kapag tanga kasi, mas nakakapag-focus sila sa isang bagay. Ang katibayan nito ay natalo si Sachihoko kay Kyosuke. Dahil ito sa konsentrasyon niya na ituloy ang pangarap ng tatay niya kaya siya nanalo. Ganon din si Shadow nung nag-focus siyang kopyahin si Marcel Marceau. Kaya gusto niyang ganun din ang gawin ni Shadow sa pagkopya ng pinakamatindi niyang tinapay. Kapag nagawa niya ito ay makakarating ang huradong titikim ng tinapay niya sa universe. Pagbalik sa hotel ay pinag-uusapan din nila ito dahil narinig ni Kuroyanagi ang usap-usapan na ang lahat ng nakakain ng Gopan ni Kirisaki ay pakiramdam nila ay parang lumulutang sila sa Milky Way. Katwiran ni Kyosuke na nakarating sa langit ang mga tumikim ng Japan number 44 ni Kazuma. Pero sabi ni Kuroyanagi na dahil sa sensitibo kasi siya, pati si Piero ay sobrang sensitibo lang din ang panlasa. Sa Gopan ni Kirisaki kahit normal na tao na hindi sensitibo ay nakakarating sa dulo ng universe kapag nakain ang tinapay niya. Kung siya o si Piero ang makakain ng tinapay ni Kirisaki, baka mas matindi pa ang maging reaksyon nila kumpara sa regular na tao. Kaya sinabi ni Kuroyanagi na ang gagawin niyang Japan ay dapat pinakamasarap na Japan sa lahat. Nag-aalala ngayon si Kyosuke kung kakayanin nito ni Kazuma. Sabi ni manager na mamili na sila ng bansang tatakbuhan nila kapag natalo si Kazuma. Pinagalitan sila ni Kyosuke. Saka kung matatalo sila ay ubos na ang pera nila kaya wala na din silang pera para makapunta sa ibang bansa. Lumabas si Kyosuke sa inis pero kinausap siya ni Tsukino. Sabi ni manager na ang pinaka-importante sa pagbibake ay iniisip mo yung kakain ng tinapay mo. Tunay ang nararamdaman ni Kazuma para kay Piero na tulungan siyang makita muli ang tatay niya. Kaya sinabi sa kanya ni manager na hindi matatalo si Kazuma. Sinabihan ni Tsukino si Kyosuke na magtiwala lang. Kinabukasan ay napakadaming tao sa labas. Sobrang sikat ni Piero at maraming nagpunta para makita siya dahil siya na ang susunod na hari. Malilate si Kazuma dahil dito kaya dumating ang isang helicopter at sinundo sila ni Piero. Si Kai ay takot na takot. Sinigurado ni Kazuma na makakarating sa langit si Piero. Sabi ni Piero na masaya siya dahil makikita niya uli ang nanay at tatay niya. Nagulat si Kyosuke kasi pati nanay niya. Pinangako pala ni Shadow kay Piero na ipapadala siya ni Shadow sa dulo ng universe kung saan naging bituin ang nanay niya. Dito ay kinukwento ng katiwala ni Piero ang tungkol sa nanay niyang si Maytel Leonhardt. Namatay ang nanay niya nung ipinanganak siya. Paborito niya itong libro, pinamagatang Night on the Galactic Railroad. Si Miyazawa Kenji ang may akda nito. Sa loob ng Grand Casino ay punong-puno ito ng tao. Nakalutang ngayon si Piero at pinapakilala niya sa manonood sila Shadow at Kazuma. Sikat na sikat sa tao si Piero. At simula na ng finals. Nagsimula agad si Shadow at ipinakita ang matinding teknik niya sa pagmamasid.
bansa. Napansin ni Shigeru na ang gagawin ni Shadow ay isang bagel. Maunti lang ang linagay ni Shadow na tubig kaya mas mahirap itong masahin. Kaya kakailanganin talaga yung matinding teknik niya sa pagmamasa para sa paggawa ng bagel. Pero habang nangyayari ito ay may binuhos na puting likido si Kazuma. Sabi ni Piero na ito'y gatas gawa sa ipinagbabawal na sangkap. Balik kay Shadow ay may inilabas siyang kanin. Hindi ito alam ni Piero kaya ininsulto siya ni Kuroyanagi. Nagalit si Piero sa sinabi ni Kuroyanagi. Sinabi ni Piero sa mga manonood na si Kuroyanagi na ang magpapaliwanag nito dahil nagmamagaling siya. Kaya sinabi ni Kuroyanagi na ito'y tinatawag na metsuro. Isa itong maalamat na kanin mula sa Sakata City. Ang red bean rice at daifuku na gawa dito ay isa sa pinakamasarap sa buong mundo. Pero sobrang bihira lang ito dahil tumutubo lang ito sa lupa ng Sakata City. May problema nga lang si Shadow, sabi ni Piero. Hindi naman kumakatawan sa bansa niya ang ginamit niyang sangkap. Sinabi ni Shadow na ang gagamitin niya ay rice dream imbis na tubig. Sabi ni Shigeru na ito'y health drink sa Amerika. Low-fat drink ito na may safflower oil at sea salt. Ginawa nila ito para labanan ang obesity sa Amerika. Isa pa ay ang pinagmula ng bagel ay New York. Kaya tinanggap na ito ni Piero. Si Kazuma naman ay may binubudbad na powder sa kanyang dough. Pero may ginawa na naman si Shadow. Linablob ni Shadow ang bagel niya sa kumukulong tubig. Wala naman kahanga-hanga dito, sabi ni Kyosuke, pero hindi pala ito tubig. Siya pala ito. Ang sabi mo, inamoy ito ni Piero at sobrang bango. Ito ang quality season. Ginawa ito gamit ang pinakamasarap na dahon at prinoseso gamit ang proseso nung panahon pa ng Victorian era. Yung bango at lasa nito ay kinukonsiderang pinakamasarap sa buong mundo. Manonood ngayon ang bango at lasa nito sa bagel ni Shadow. Pero hindi pa siya tapos. Linagay naman niya ito sa mantika para i-deep fry. Hindi maintindihan ni Kyosuke kung bakit niya ito ginawa. Sabi ni Shigeru na ito'y para mapalabas ang lasa ng metsuro. Sabi ni manager na kapag binake ang tinapay na may malagkit na kanin sa loob magiging matigas ito. Kaya naisip ni Kirisaki na i-deep fry ito matapos pakuluan. Tapos na si Shadow habang si Kazuma ay kakasimula pa lang mag-bake. Sinabi ni Shadow na tikman na ito ni Piero kaya tinikman na niya. Ito ngayon si Piero at nandito si Kid. Pero sa reaksyon na ito, ang pangalan niya ay Campanella. Karakter kasi ito sa libro ni Miyazawa Kenji na Night on the Galactic Road. Yung librong hawak ng nanay ni Piero. Sila ngayon ay sumakay ng tren papuntang universe. Binabasa ngayon ni Campanella ang libro pero biglang may naglakad na konduktor. Yung konduktor at yung tren ay parody ng Galaxy Express 999. Ngayon ay parating na sila sa isang bituin. Sabi ni Campanella na nandito ang nanay niya. Pagdating ni Piero ay nawala si Campanella pero may tumawag kay Piero ng Leol. Nagpakilala siyang si Maytel Leonhardt, ang nanay niya. Yung pangalan niya ay parody din ng Galaxy Express 999 dahil Maytel din ang pangalan ng bidang babae doon. Biglang lumitaw ang maraming nanay niya. Sabi ng nanay niya na naging bituin siya matapos mamatay kaya gusto niyang makilala si Piero. Kaya nagpakilala siya at nagkwento sa nanay niya. Nagkwento siya sa lahat ng nanay niya dito. Kailangan niyang gawin ito ng 50,000. Sabi ngayon ni Piero na 50,000 nanay, 50,000 Maytel. Sa hapon ang 50,000 ay Goman. Kaya Goman Maytel, Goman Bagel, Gopan Bagel. Kinonek niya yung 50,000 Maytel sa Gopan Bagel. Sobrang saya ni Piero dahil nakilala niya ang nanay niya ng 50,000 beses. Sabi ni Piero na sobrang bagay yung rice dream sa tinapay at metsuro rice. Kasama pa ang bango at sarap ng quality season. Crispy pa itong bagel kaya sobrang sarap kainin. Hindi pa siya nakakakain ng ganitong kasarap na tinapay kaya binigyan niya ito ng 100 na score. Sabi ngayon ni Kyosuke na sa Spain niya gustong pumunta. Sabi ni manager na wag mawalan ng pag-asa. Tingnan muna nila kung anong mangyayari sa donut ni Kazuma. Habang nagbe-bake si Kazuma ay alam na ni Kirisaki ang balak ni Kazuma. Sa Japan ay nandito si Yukino at tinawagan siya ni Kirisaki. Sabi ni Yukino na sigurado na ang panalo nila pero sinabihan siya ni Kirisaki na gawin na agad ang plano nila. Nagtataka si Yukino kung bakit pero sinabi ni Yukino na gagawin na niya ito. At tapos na si Kazuma. Pagkatapos ay dinip fry din niya ito. Sabi ni Kyosuke na normal lang naman na i-deep fry ang donut. Sabi ni manager na binake muna ito bago i-deep fry kasi mas masarap ito. Isa pa ay kapag diretso kasing deep fry lang ang ginawa at hindi binake sobrang magiging mamantika ito. Pero kapag binake ito bago i-deep fry mas monting mantikang manonood dito. Pero hindi lang iyon ang ginawa niya. Hinaluan niya ito ng langis mula sa ipinagbabawal na sangkap at hinaluan ng sesame oil. Sabi ni Shigeru na hindi pa sapat ito para manalo si Kazuma. Dito'y tapos na si Kazuma. Nung titikman na ni Piero ay hindi pa pala. Sabi niya na ebe-bake niya uli ito. Sabi ni Kirisaki na tama ang hinala niya. Bake, deep fry, tapos bake uli. Sabi ni
manager na magiging tunay na master baker na si Kazuma. May binubudbad si Kazuma na harina mula sa ipinagbabawal na sangkap at hinaluan pa niya ng asukal ito. Balak niyang caramelize ito, sabi ni Shigeru. Kapag binake ang sugar, nagiging brown caramel kasi ito kaya lalong bumabango at sumasarap. Nagdiriwang na sila ngayon. Pero duda pa din si Shigeru. Tiwala pa din si Shadow dahil ginamit niya ang pinakamasarap na mga sangkap. At dito'y tapos na si Kazuma. Ito ang Japan number 61. Kinain na ito ni Piero. Pagdilat niya ay nakita niya ang tatay niya. Tinawag niyang tatay ang hari pero sinabi ng hari na hindi niya kilala si Piero. Pero pinagpilitan ni Piero na siya ang anak hari. Sabi ng hari na wala siyang anak na katulad niya. Nasa sinampupunan pa ang anak niya. Nalilito si Piero kasi ang akala niya ay nasa langit siya. Tinanong ni Piero kung anong taon na. Sabi ng hari na 1982. Biglang dumating ang nanay niya para tingnan kung anong komosyon dito. Ipinatawag ng hari ang mga gwardiya dahil tingin niya ay magnanakaw si Piero. Nag-iisip ngayon si Piero kung paano makakatakas sa sitwasyon na ito kaya sinabi niya na siya yung pinatawag ng hari para aliwin ang reyna. Natuwa ang nanay niya kaya kahit hindi ito totoo ay napasakay na lang ang hari. Nagtanghal na si Piero. Tuwang-tuwa ang hari at ang reyna kay Piero. Napagtanto niya na nag-time travel siya. Pansamantalang nanirahan siya sa palasyo. Pero biglang lumobo ang kanyang nanay. Kain siya ng kain at hindi na makadilat. Pinasalamatan siya ng reyna at binigay niya ang singsing niya kay Piero kasi hindi na ito kasya sa kanya. Sabi ni Piero na masyado na kasing lumaki ang mga daliri niya. Pero patuloy pa din ang kain ng nanay niya. Nakiusap si Piero kung pwedeng bawasan ng reyna ang kinakain niya. Katwiran ng reyna na kailangang kumain ng kumain para maging malusog ang baby niya. Sabi ni Piero na kapag lalo pang lumaki ang reyna ay baka magkatoksimia siya at mahirapan sa panganganak. Dito'y naalala niya na namatay ang nanay niya matapos siyang ipanganak at tingin niya ay dahil yon sa toksimia. Kaya gumawa na siya ng paraan para hindi ito mangyari. Sinabi ni Piero na naririnig niya ang baby sa loob ng tiyan niya at sinabing busog na daw ang baby. Sabi din ni Piero na gusto ng baby ng payat na nanay. Naniwala naman ang reyna kay Piero. Dito'y umalis na siya. Sabi ng maid ng reyna na imposibleng naririnig ni Piero ang baby dahil hindi pa ito marunong magsalita. Pero naramdaman ng reyna na parang galing talaga sa anak niya yung sinabi ni Piero. Ilang linggo ang nakalipas at pamayat na uli ang reyna. Habang nasa labas ay napansin niyang nawawala na ang kamay niya. Kinausap siya ng reyna at pinuri ang pagtatanghal at pagluluto niya. Humanga din siya dahil marami siyang lengwaheng alam. Sobrang linis din palagi ng hardin na winawalis niya. Kaya hiling ng nanay niya na maging katulad ng anak nila si Piero dahil namumukod tangi siya. Nakiusap ang reyna na manatili siya sa kanila habang buhay at siya ang magturo sa anak nila. Pero sinabi ni Piero na hindi pwede. Nalungkot ang reyna pero nakiusap siya na manatili si Piero hanggang sa ipanganak ang baby niya. Biglang tumamba ang nanay niya at pumutok ang kanyang panubigan. Lasing pa lahat ng tao kaya walang pwedeng tumulong. Di rin niya matawag ang ambulansya dahil 15 minuto pa bago sila makarating dito. Kaya nagdesisyon siyang itakbo ang reyna sa ospital. Dito kila Kazuma ay tumatakbo din ang katawan ni Piero. Akala ni Kazuma ay nasa langit ngayon si Piero. Kaso hindi na niya maalala kung bakit niya gusto ipadala si Piero sa langit. Unti-unti nang naglalaho ang katawan ni Piero. Nadapa si Piero pero naprotektahan niya ang reyna sa pagbagsak. Nalulungkot si Piero dahil kaunti na lang at malapit na siya sa ospital pero hindi pa siya umabot. At tuluyan nang naglaho si Piero. Umiiyak siya ngayon dahil nabigo siya. Habang umiiyak siya ay may tumawag sa kanyang anak. Pinapagalitan siya ng nanay niya at hindi daw niya magiging katulad si Piero Boldness sa ginagawa niya. Nagtataka si Piero kung bakit sila nandito. Sabi ng hari na ipinangalan sa kanya ang maalamat na payaso na nagligtas sa reyna 23 taon na ang nakakalipas. Hindi pa din makapaniwala si Piero. Sabi ng hari na ipinagkatiwala si Piero sa Kedem Circus dahil dito nagmula ang maalamat na si Piero. Maunti na lang din ang mga taong nanonood. Tingin ni Piero na may nagligtas sa nanay niya matapos siyang maglaho. Pinagkatiwala siya sa Kedem Circus dahil nagbabaka sakali silang makilala ang maalamat na si Piero. Nagbago bigla ang kasaysayan. Maunti na lang ang tao dahil hindi na siya yung maalamat na si Piero. Ang tingin na lang sa kanya ay normal na prinsipe. Pinapagalitan siya ng hari at reyna dahil ang tagal ng reaksyon niya. Napaka-strikto pala nila, sabi ni Piero. Kaya inanunsyo na ni Piero na ang nanalo ay si Kazuma. Ito'y dahil nagawang baguhin ng tinapay niya ang kasaysayan. Ito ang pinakamasarap na tinapay. Ang Japan ang nanalo. Pero hindi ito matanggap ni Shadow dahil naipadala niya si Piero sa kalawakan. Kaso, nagawang buhayin ng tinapay ni Kazuma ang mga magulang niya kaya lamang si Kazuma. Pero hindi ito maintindihan ni Shadow dahil buhay naman talaga ang mga magulang niya. Biglang hindi na maalala ni Shadow kung bakit niya pinadala si Piero sa dulo ng universe. Gusto niya ngayon ng paliwanag kung bakit siya natalo. Ang sumagot nito ay si Kir Isaki. Binati niya si Kazuma.
Sabi ni Kirisaki na dahil ito sa brown sugar na ginamit ni Kazuma, ang Nabe-fuchi sugar. Kapag pinakuluan ang sugarcane ay maiipon ito sa gilid ng bowl. Magkakaroon ito ng maraming layer at malilikha ang pinakamasarap na asukal. Ito'y isang bagay na kailangang ikaw mismo ang gumawa. Ang Nabe-fuchi sugar at ang ipinagbabawal na sangkap ang dalawang nakapagbago ng kasaysayan. Pero katwiran ni Shadow na maalamat naman din yung sangkap na ginamit nila. Pero sinabi ni Kirisaki na yung sangkap nila ay nabili lang gamit ang pera. Yung kay Kazuma ay siya mismo ang gumawa. Isa pa ay binake na niya ito, deep fry at binake ulit. Sabi ni Piero na ang pagkain ay sobrang sarap kapag iniisip mo ang kakain nito. Hindi na din maalala ni Kazuma kung bakit siya nag-bake ng tinapay dahil nagbago ang kasaysayan. Binati siya ni Kirisaki at kinamayan. Pero hindi siya kinamayan ni Kazuma. Iniisip ni Kyosuke na hindi pala masama si Kirisaki pero binolehan agad siya ni Shigeru na palabas lang ito para magmukha siyang sportsman sa harap ng mga tao. Dito'y awarding na at ngayon lang lumitaw si Kai dahil sa masama ang pakiramdam niya matapos sumakay sa helicopter. MVP si Kazuma at ibibigay sa kanya ang Pierrot ring. Nakita ito ni Pierrot at nainggit siya. Pero strike to ang nanay niya at sinabi hindi ito karapat-dapat sa katulad niya. Gusto nila kasi maging kasing husay niya ang maalamat na si Pierrot. Pinabayaan na ito ni Pierrot dahil karapat-dapat naman ito kay Kazuma. Salamat sa kanya at buhay na ang mga magulang niya. Tingin niya ay pahahalagahan ito ni Kazuma. Pero sa isipan ni Kazuma ay wala itong kwenta at makakaabala lang sa pagmamasa niya kaya balak niyang ibigay ito kay Tsukino. Nagdiriwang sila ngayon at pansin si Kai na malungkot. Tinanong siya ni Tsukino kung bakit. Kaya sinabi ni Kyosuke na dahil ito sa babae. Tapos na kasi ang Monaco Cup at maghihiwalay na sila. Nagalit si Kai sa sinabi niya at itinanggi niya ito. Pero dumating si Monica at kinakap siya. Gusto niyang sumali sa party nila pero ayaw siyang payagan ni Kyosuke dahil kalaban siya. Sabi niya na umalis na sila dito. Pero sinipa siya ni Monica kasi sinabi niyang partners na sila. Nag-merge na ang Fantasia at ang Saint Pierre kaya si Kirisaki na ang mamamahala sa management. Malungkot si Tsukino. Pinapasaya siya ni Kazuma pero nalulungkot siya dahil nawala na yung pinaghirapan ng lolo niya. Dito'y binigay ni Kazuma ang Pierrot ring. Sabi ni Kazuma na maaabala lang nito ang pagmamasa niya kaya sa kanya na ito. Pero namumula si Tsukino. Sinabihan siya nila Shigeru at Kyosuke na tanggapin na lang ito kasi may dalang swerte ito at may alamat na nagsasabing darating ang bayaning si Pierrot kapag suot ang singsing na ito. Linagay kasi ni Kazuma yung singsing sa ring finger niya kaya parang engagement ring ang dating. Galit si Yukino kay Kirisaki dahil hindi siya ginawang presidente ng Fantasia. Sabi ni Kirisaki na si Yukino ang magiging presidente ng Saint Pierre. Si Kirisaki ay mag-retire na. Kumalma na si Yukino at tinanggap ito. Sa hotel naman ay nabalitaan nila na ang presidente ng Fantasia ay si Tsukino. Tingin ni Shigeru na ginawa ito ni Kirisaki para gawing kakampi ang pangkat nila na may 12 billion yen kaysa kalabanin. Tingin ni Kyosuke na patibong ito. Lumitaw si Kirisaki at sinabi niyang gusto lang niyang magkaroon ng labanan. Saint Pierre laban sa Fantasia. Kapag nanalo sila, ibibigay niya ang mga stocks na hawak niya sa Fantasia. Kapag tinanggap nila ang hamon, ipapalabas ito sa TV sa buong Japan. Pero ang pagpapalabas, produksyon, at iba pang bayarin ng programa ay sila ang magbabayad. Tingin ni Shigeru na gustong ubusin ni Kirisaki ang 12 billion yen na hawak nila. Hindi ito tinanggi ni Kirisaki pero sinabi niya na yung 60% na stock na hawak niya sa Fantasia ay nagkakahalagang 120 billion yen. Kaya siya din naman ay may nakataya dito. Tinanong ni manager kung anong patakaran. Tatawagin itong Yakitat E9. Walang limitasyon sa edad at dami ng kalahok. Pero kailangang lumaban si Kazuma sa lahat ng laban dahil pakiusap ito ng istasyon ng telebisyon. Gusto nila si Kazuma dahil kampiyon siya sa edad na 16 na taong gulang. May 9 na panel at sa likod nito ay may 9 na lungsod at mga specialty na produkto nila. Kailangan lang nilang makakuha ng maraming mga panel para sila ang manalo. Sinabi ni Kirisaki na ang Kitakata City ay sikat sa ramen. Pero walang lungsod sa Japan na may sikat na produktong tinapay. Ito ang dahilan kaya hindi sikat ang tinapay sa Japan. Kaya layunin ng programa nila na makagawa ng masarap na tinapay gamit ang espesyal na produkto ng kada lungsod. Yun din naman ang layunin ni Kazuma sa Japan. Sikat ang Kitakata City sa masarap na tubig. Ang baker na katulad ni Kazuma ay sigurado siyang kayang makagawa ng masarap na tinapay gamit ang specialty na produkto ng kada lungsod. Gusto sana ni Kazuma pero nakasalalay ito kay Tsukino. May pinakitang tinapay si Kirisaki. Ito ang Gopa number 104. Tinikman nila ito at biglang lumabas ang intro ng Yakitat E Japan pero kanin na ito. Amerikano pa ang bida. Nagbago na ang palabas at naging Takitat E Gohan na ito, tungkol na sa kanin. Dahil sa Gopa ni Kirisaki ay nagawa niyang baguhin ang istorya ng anime na ito. Nagulat sila sa sobrang sarap ng tinapay ni Kirisaki. Binago niya ang title ng palabas mula Yakitat E Japan naging Takitat E Gohan. Yung mga
kalaban ni Kazuma sa Monaco Cup ay 22 taong gulang pababa lang. Marami pang magagaling na baker na hindi niya nakakalaban. Gustong-gusto sila makalaban ni Kazuma kaya sinabi ni Tsukino na tinatanggap na niya ang hamon. Binolahan siya ni Shigeru na kapag natalo sila, mawawala ang lahat sa kanila. Di si Daido na si Tsukino na bawiin ang Pantasia na pinaghirapan ng lolo niya. Kaya tinanggap na nila ang hamon. Lumipad na sila pabalik ng Japan at sinasabihan sila ni Kuroyanagi na huwag gagawa ng ikasisira ng reputasyon ng Pantasia lalo na't haharap sila sa telebisyon. Binatikos niya yung afro na sinusuot ni Kyosuke. Nagalit si manager dahil maganda naman ang afro. Ininsulto niya si Kuroyanagi dahil yung mga reaksyon niya ang walang kwenta. Biglang sinabihan siya ng stewardess na may gustong kumausap sa kanya na nasa first class. Ito pala si Kirisaki. Sabi ni Kuroyanagi na hindi siya papayag kung nagre-recruit si Kirisaki. Sabi ni Kirisaki na hindi yun ang pakay niya. Gusto niyang maging food critic si Kuroyanagi. Gusto niyang siya ang maging hurado at MC sa Yakitat E9 at isuko ang pagiging baker niya. Yung kaalaman niya sa pagkain at panlasa niya ay walang kapantay. Sabi niya na kung siya ang magiging hurado ay pwedeng maging bias siya kay Kazuma. Pero sabi ni Kirisaki na first class ang pagiging hurado niya. Sa mga reaksyon niya, hindi niya kayang sabihing masarap ang hindi masarap at hindi masarap ang masarap. Masaya siya sa pagkilala ni Kirisaki sa abilidad niya pero tumanggi siya. Sabi ni Kirisaki na pag-isipan niya ito. Ang tao ay magiging matagumpay lang kapag nakapili siya ng isang daanan na tatahakin. Pagbalik kay Kazuma ay natanong niya kung bakit hindi sila magkasundo ni Kuroyanagi. Sabi ni manager na nung naging estudyante niya si Kuroyanagi ay laging niya kasing hinaharas si Kuroyanagi. Nung unang araw ni Kuroyanagi ay nakita agad ang pambihirang talento niya. Sa tingin, amoy at panlasa niya, alam na ni Kuroyanagi kung anong sangkap, gaano karami, at gaano katagal binake ito. Nagtataka ngayon si Tsukino kung bakit niya hinaras si Kuroyanagi. Sabi ni manager na sa unang araw pa lang, ayaw na niyang maging baker si Kuroyanagi. Gusto niyang maging professional na food critic si Kuroyanagi. Nakikinig pala si Kuroyanagi kay manager. Gusto sana siyang kausapin ni manager pero alam niyang hindi makikinig si Kuroyanagi. Dagdag ni manager na sa kahit anong larangan, kakaunti lang ang makakatuntong sa tuktok ng larangan na iyon. Nakita niya na kayang-kaya ito ni Kuroyanagi kaya nasasayangan siya sa talento niya lalo na at siya pa naman ang unang estudyante niya. Sabi ni Kyosuke na pwede pa naman niyang kausapin si Kuroyanagi. Pero ayaw ni manager. Inasar siya ni Kyosuke na taong kuweba kaya nagalit siya. Nagalit siya na parang taong kuweba din. Dahil dito ay naliwanagan na si Kuroyanagi at alam na niya ang daan na kanyang tatahakin. Dito sa istasyon ng TV ay magsisimula na ang Yakitat E9. Si Kuroyanagi ang hurado at MC. Pinakilala niya ang lalaban mula sa Pantasia at Saint Pierre. Ang makakalaban nila ay si Sebotsuke Takumi, isang miyembro ng CMAP. Ito'y isang boy band ng mga kusinero. Sa likuran ng mga panel ay mga specialty na produkto ng kada lungsod. Paramihan sila ng panel na makukuha. Makukuha nila ang panel kapag nanalo sila sa laban. Unang lumabas ang OMA. Gaganapin ang laban malapit sa pantalan ng isla ng Honshu. Habang nakasakay ng tren ay nakita ni Kazuma ang kalaban nilang si Takumi sa magazine. Ang grupo nila ay CMAP, Cooking Mill Assemble People. Sila'y binubuo ng mga idol ng mga kusinero. Tinanong ni Kazuma ang specialty na produkto ng lungsod ng OMA at ayon kay Shigeru, ito ay super tuna. Mataas na kalidad ito ng tuna at mahigit 20,000 yen ang kada kilo nito. Mahigit 200 kilo ang isang super tuna kaya aabutin ito ng 4 na milyong yen. Kahit makagawa sila ng masarap na tinapay gamit ang super tuna, wala din itong kwenta kung hindi ito makakayanang bilhin ng mga lokal at turista. Kaya wala pa din bibili ng tinapay kung mahal ito dahil sa tuna. Pagdating nila ay sobrang luma ng tuluyan nila. Sabi ni Shigeru ay nagtitipid kasi sila. Sila ang magbabayad ng production sa TV pati ang pagkain at tuluyan ng lahat ng mga staff kasama ang sa Saint Pierre, si Kuroyanagi din at yung gasto sa biyahe nila. Pero ang gagamitin ng Saint Pierre para sa tinapay nila ay Saint Pierre ang magbabayad. Sa isang kainan ng sushi, sobrang nag-enjoy sila Yukino sa pagkain. Inaabuso ito ni Yukino dahil bayad naman kasi ito ng Pantasia. Pero nung humingi pa si Yukino ng 50 sushi, pansin si Takumi na hindi niya ito nagustuhan. Nakukulangan siya sa gawa ng chef. Sinabi niya na hindi ito masarap sa harap ng chef at sinabi magpalit sila. Humingi ng tawad si Yukino pero nagalit ang chef at nagpalit na sila. Si Takumi ang gumawa nito at natapos niya ng mabilis ang 50 sushi. Nagulat ang chef sa bilis niya pero hindi pa din siya bilib. Ngayon ay titikman naman niya ito. Sobrang nasarapan siya at naiiba ang lasa nito sa gawa niya. Sabi ni Kuroyanagi na dahil hiniwa niya ito sa guhit ng tuna, ang hiwa ay madalas sa gilid ng linya ng laman. Ang ginawa ni Takumi ay hiniwa sa linya ng tuna kaya nakagawa siya ng tuna na madaling matuno na parang nyebe. Bilib na bilib ang chef pero hindi pa dyan nagtatapos. Sa dulo ay makikita ang litid ng tuna. Sabi ng chef na hindi ito pinapakain sa customer pero sinabi ni Takumi na tikman na lang ito. Nagulat ang chef dahil sobrang malasa ito. Ayon kay Kuroyanagi, nasa litid ang pinakamalasang parte ng tuna at diniin pa ito ng mabuti kaya lumambat at pwedeng
pwedeng nguyain. Natuwa si Yukino dahil magaling si Takumi. O-order pa sana ang staff pero sinabi ng chef na wala na. Kino-control kasi nila ang supply nila dahil limitado lang ito. Kailangang mapabot niya ang supply niya hanggang Agosto. Hindi kasi sila pwedeng mangisda lang palagi. Tuwing Agosto hanggang Enero lang sila nangingisda dahil mas maraming taba ang tuna kapag sa malamig na panahon sila nangisda. Pagkatapos ay iimbake nila ito at ilalagay sa freezer. Ibebenta nila ito mula Pebrero hanggang Abril. Kapag naubusan ang mga sushi restaurant, hihingi sila sa mga hotel. Pag naubos na yung stock sa hotel, wala na silang mapagkukunan. Dahil dito ay may pinaplano na naman si Yukino. Nandito sila ngayon at pinapaliwanag ni Kuroyanagi ang mga patakaran. Kailangang gumamit sila ng specialty na pagkain dito sa OMA para sa tinapay nila. Kapag may isang specialty na pagkain, kahit anong sangkap ay pwede nilang ihalo. Pero kapag gumamit sila ng sangkap sa katabing lungsod, may bonus na puntos sila. May 3 araw sila na time limit. Balak nilang maghanap ng tuna ngayon. Pumunta sila sa sushi shop pero naubos na ang tuna nila dahil may umorder ng marami sa kanila. Nagpunta sila sa hotel pero ubos din ito. Kapag wala ng tuna sa hotel, malamang sa malamang ay wala na silang iba pang magpagkukunan sa OMA. Alam na ni Shigeru na si Yukino ang may pagkanan nito. Nalaman ni Kazuma kay Shigeru na pumupunta ang mga turista dito kapag Golden Week at sa Mayo ito. Walang nagpupunta sa winter dahil sobrang lamig at walang pumupunta ng summer dahil matubig ang tuna kaya hindi masarap. Naisip ni Kazuma na hindi na tuna ang gagamitin nila. Kahit masarap kasi ito ay frozen pa din kasi ito. Mas gugustuhin ng mga tao na kumain ng sariwang isda. Habang nag-uusap sila ay dumating si Yukino na may dalang tuna. Binigyan niya ng mata ng tuna sila. Baka sakaling may maisip silang ideya. Nainis si Shigeru at may naisip na siya. Dito sa fishery ay may mga sea urchins. Hinuhuli ito mula Marso hanggang Hunyo kaya sariwa ito at sakto sa panahon ng pagpunta ng mga turista. Mataas din ang kalidad ng sea urchins ng OMA at mas matipid pa kung ikukumpara sa tuna. Sobrang ganda din ng itlog ng purple sea urchin dahil medyo maputi ito kaya manamis-namis. Nakiusap si Kazuma na gumawa ng French bread si Kyosuke. Sabi ni Shigeru na kapag si Kyosuke ang gumawa ng French bread ay siguradong talo na sila. Pero gusto ni Kazuma na si Kyosuke talaga. Nandito sila ngayon sa trailer at ito ang gagamitin nila sa laban. 50 milyon yen ang isa nito. May trailer din para sa Saint Pierre kaya 100 milyong yen ang nagastos nila dito. Gumawa si Kyosuke ng French bread at maganda ang pagkakaluto niya. Pero hindi ito nagustuhan ni Kazuma. Mas gusto niya yung French bread na ginawa niya nung baguhan pa sila pareho. Yung medyo malagkit na French bread at hindi masarap. Alam na ngayon ni Shigeru ang balak ni Kazuma at kinumpirma niya ito kay Kazuma. Sabi ni Shigeru na gawin ulit ang French bread pero mas damihan niya ng tubig. Kailangang gumawa siya ng hindi masarap na French bread pagkatapos ay aalis si Shigeru para kumuha ng secret weapon nila. Nandito na sila ngayon at magsisimula na ang laban. Nagtanong si Takumi kung pwede niyang gamitin ang sariling niyang oven at pumayag si Kuroyanagi. Si Kazuma naman ay gagamit ng garbage bag mula sa lungsod ng OMA. Pinayagan siya ni Kuroyanagi pero nagtataka siya kung bakit garbage bag. Nakiusap si Kazuma ng masamang French bread mula kay Kyosuke. Hindi alam ni Kyosuke kung bakit masamang French bread ang pinapa-bake sa kanya at may garbage bag pa. Si Takumi naman ay madaming fans. Pansin na may 2 dough siya. Yung isa ay pie dough. Yung isa naman ay chew dough. Ginagamit ito sa mga pastry. Sabi ni manager na delikado sila dahil magaling talaga itong si Takumi. Habang nag-uusap sila ay nilapitan sila ni Takumi at sinabing hindi maganda ang tinapay nila kaya sumuko na lang sila. Nagalit si Kyosuke pero hindi niya ito maitanggi kasi hindi naman talaga masarap yung ginawa niyang French bread. Sabi ni Kazuma na hindi naman niya gagamitin yung basura niyang tinapay ng ganito lang. Bigla niyang linagay ito sa garbage bag. Naiyak si Kyosuke sa ginawa ni Kazuma. Sinigurado ni Kazuma na gagamitin niya ito matapos niyang ayusin ang tinapay niya. Sabi ni Kyosuke na hihigupin ng tinapay ang singaw sa loob kaya lalo pang lalata ang French bread niya. Linapitan ni Takumi si Kuroyanagi dahil tingin niyang binebastos lang ng Pantasia ang pagluluto. Pero dinipensahan ni Kuroyanagi si Kazuma dahil wala sa common sense ang mga ginagawa niya pero estilo niya yon. Pinabalik na niya si Takumi. Naiintindihan niya si Takumi kasi baka naman basurang Japan ang ibigay sa kanya. Habang nasa garbage bag ito ay lumuluha na lang si Kyosuke dahil sa ginagawa ni Kazuma sa tinapay niya. Pinuri niya si Kyosuke sa galing niya sa paggawa ng hindi masarap na tinapay. Masaya si Kyosuke pero naiiyak din siya sa sinabi ni Kazuma. Hinati niya ito sa 2 at tinanggal niya ang laman ng French bread. Tapos ay mamartilyuhin niya ito. Sabi ni manager na binubuhay ni Kazuma ang basurang tinapay. Biglang katabi na nila si Kyosuke dahil sinabihan siya ni Shigeru na tapos na ang trabaho niya. Ang tingin nila manager ay wala na kasi siyang silb kaya pinalayas siya. Si Takumi naman ay may backstory. Matindi ang ensayo at kompetisyon na pinagdaanan niya para maging miyembro ng CMAP. Nagpapanggap pa siyang tanga para makakuha ng viewership. Mahal na mahal niya ang pagluluto kaya sumali siya sa CMAP para maipakita niya sa tao kung gaano kasaya ang pagluluto. Kaya hindi niya mapapatawad
tumatawad ang Fantasia sa paglapastangan nila sa pagluluto. Ginamit ngayon ni Takumi yung oven na dinala niya. Binugahan ng apoy yung tuna sa tinapay niya. At tapos na si Takumi. Tinawag niya itong Super Toro Aburi. Toro dahil ito ang pinakamatabang parte ng tuna at aburi dahil broiled o inihaw ito. Sabi ni Kuroyanagi na gumamit si Takumi ng avocado bilang pandikit sa tuna at inihaw sa apoy ng panandal iyan. Kapag inihaw kasi ang tuna ay lalabas ang taba nito kaya mas magiging malasa ito kumpara sa hilaw na tuna. Kaya kinain na ito ni Kuroyanagi. Biglang nagising si Kuroyanagi at naging dilaw ang buhok niya. Parang si Goku lang. Super Toro Aburi. Super Kuro Aburi. Super Kuroy Aburi. Super Kuroyanagi. Kinonek nila ang Super Toro Aburi sa Super Kuroyanagi. Pero nung nagsasalita si Kuroyanagi ay tinawag ni Kyosuke na cheap yung reaksyon niya para lang sa inihaw na tuna. Biglang naging freezer si Kyosuke. Si Frieza ay naging freezer. Galit siya kay Kyosuke. Ipapakita niya kay Freezer kung gaano kasarap ang tinapay na ito. Hindi lang tuna ang nagpasarap sa tinapay na ito. Pagtingin ni Kyosuke sa tinapay ay parang beehive ang loob nito. Kapag kinumpara ang hilaw na sashimi sa inihaw na isda, mas mahirap hiwain ang hilaw na isda. Ang problema ngayon ay paano babagay ang hilaw na sashimi kung mahirap itong nguyain. Ang kanin ay madaling nadudurog pag sinubo kasama ang sashimi kaya madaling kainin pero ang tinapay ay mahirap nguyain. Kapag ang sashimi at ang tinapay ay mahirap nguyain, halos hindi mo na ito malulunok at makakain. Kaya mas okay na gamitin ang pie dough para madaling nguyain. Para naman maging crispy ito, gumamit si Takumi ng chew creme dough. Naghalo siya ng hangin at malambot na chew creme dough kaya may mga butas ito sa loob na parang beehive. Nagkameham-e-wave na si Kuroyanagi. Bumalik na sa realidad si Kyosuke at tuwang-tuwa ang mga fans ni Takumi. Ang Super Toro Aburi ang pinakamagandang beehive pastry at napakahirap nitong gawin dahil kapag sobrang daming hangin ang nailagay ay madali naman itong madudurog. Nagyayabang ngayon si Takumi at tingin ni Kyosuke na talo na sila. Tapos na din sila Kazuma. Tinawag niya itong Oma Japan Sea Urchin Chowen Mushi Bread. Ang Chowen Mushi dito ay egg custard. Pero nagtataka si Kyosuke kung nasaan ang tinapay dito. Sinabi ni manager na yung basurang tinapay niya ang naging lalagyan nito. Isa itong bread bowl. May sea urchin pa ito sa tuktok. Ang alam ni Kuroyanagi kapag gagamitin ang tinapay para gawing lalagyan ng likido, kailangang i-deep fry ito para hindi lumambat ang tinapay. Pero hindi ito mamantika. Minartilyo niya kasi ito kaya naging pinong-pino at samarado ang mga posibleng butas. Pero mabibiyak ito kapag normal lang ito na tinapay. Kaya linagay niya ito sa garbage bag para higupin ang singaw nito. Isa pa ay matubig yung French bread kaya mas matagal itong lutuin. Kapag mas matagal lutuin, mas makapal ang balat nito. Kaya hindi ito madaling mabiyak kapag pinukpok. Tinanong ni Kuroyanagi kung saan napunta yung laman na inalis niya sa French bread. Sabi ni Kazuma na tikman na lang ito. Pagtikim ni Kuroyanagi ay wala siyang reaksyon kaya tumitawa na lang si Takumi. Pero bigla niyang dineklarang panalo ang Fantasia. Hindi ito matanggap ni Takumi dahil wala naman siyang naging reaksyon. Bias lang siya sa Fantasia. Tinuro ni manager si Kuroyanagi. Naging patusok yung buhok ni Kuroyanagi at tinawag ni manager na Super Kuroyanagi 2 ito. Sinabi ni manager na kahit tanga at pasikat si Kuroyanagi, hindi siya bias sa paghuhusga ng tinapay. Nagalit si Kuroyanagi dahil linait siya ni manager at naging Super Kuroyanagi 3. Pinaliwanag ni Kuroyanagi ang mga sikreto ng tinapay nila Kazuma. Una ang bread bowl. Sumarap ito sa pagpupukpok. Parang panini. Mas sumasarap kapag pinipipi. Sunod ay ang Chowen Mushi. Sobrang sarap ng egg custard at dahil ito sa Shindo Fuji na itlog. Ang mga inahing manok ng Shindo Fuji ay pinalaki sa magandang kapaligiran. Umiinom ito ng mineral sa bundok at pinapakain ng gulay at herbs. Alagang-alaga sila. Isa pa ay nasa Kamikata District ito at hindi nalalayo sa Oma. Nasa patakaran na may bonus points kapag gumamit ng sangkap sa lugar na malapit sa Oma. Ang ginamit ni Takumi ay avocado na galing sa malayong lugar. Sinabi ni Takumi na mahina yung tinapay niya sa parteng yon pero hindi pa din yun sapat para matalo ang tinapay niya. Ang tinapay lang kasi dito ay yung bowl. Puro egg custard ito. Inagaw niya ito kay Kuroyanagi at tinikman niya. Biglang tusok-tusok ng buhok si Kyosuke. Nagpakawala si Takumi ng hair needles. Parody ito ng anime na Spooky Kitaro. Isa sa atake ni Kitaro ang hair needles. Pati yung mukha ni Takumi ay nagbago at naging si Kitaro na. Sabi ni Kuroyanagi na may tinapay ito sa loob ng egg custard. Yung tinapay na tinanggal ni Kazuma ay ginawang cubes ni Shigeru at any stir fry kasama ang sea urchin. Nanuot ang lasa ng sea urchin dito at naging croutons. Ito yung cubes na crunchy na makakain nyo kapag kumakain kayo ng Caesar salad sa mga restaurant. Yung cube ng mga tinapay. Punong-puno ito ng cube na tinapay
tinapay sa loob. Tinanggap na ni Takumi ang pagkatalo niya. Sinabi din ni Kuroyanagi na may nawala kay Takumi sa pagsali niya sa CMAP. Sila Kazuma ay nag-e-enjoy lang. Siya naman ay sobrang abala na talunin ng mga kasamahan niya para manatili sa grupo at nakalimutan na niyang mag-enjoy sa pagluluto. Paano niya maipapakita kung gaano kaganda ang pagluluto? Tinanong niya si Kazuma kung pwede silang maging magkaibigan. Pumayag si Kazuma kaya sobrang saya niya. Nanalo sila sa unang laban sa Yakitat E9. At dito nagtatapos ang ating recap. Please like and subscribe mga kapatid.